Si Takaro ay isang soang palad na kinasusuklaman dahil sa pagiging pinuno ng pinakawalang silbing pangkat panlaban sa mahika sa kanyang akademya. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang tulungan siya ng pinakamalakas na estudyante na i-unlock ang isang makapangyarihang sinaunang relikya upang makaharap niya ang kanyang mga kalaban sa araw at makuha ang paghanga ng dalaga sa gabi. Nagsisimula ang lahat sa isang akademya laban sa mahika kung saan si Takaro ay tinutuya ng ibang estudyante dahil sa patuloy na pagdadala niya ng espada sa labanan ng baril. Gayunpaman, tinitiis niya ang panunuya upang balang araw ay makapagtrabaho siya bilang isang inquisitor at mabayaran ang masasamang utang na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Bigla, dumating siya sa opisina ng ika-35 Platen at binuksan ito upang makita ang kanyang mga kasamahan, sina Ikaruga at Utori, na nagkakatuwaan. Na si Utori ay nagpo-pose suot ang isang bunny costume. Sa pagkadismaya, ipinaalala sa kanya na siya ang pinuno ng pinakasikat ngunit pinakawalang silbi na pulutong sa isang akademya. Samantala, sa opisina ng chairman, isang babaeng may pulang buhok na may problema sa galit na nagngangalang Oka ay sinisita dahil sa paglabag sa mga alituntunin ng pagiging isang inquisitor at pagiging dahilan ng pagkawala ng buhay. Bilang resulta, ang chairman, si Sagetsu, ay tinanggalan siya ng kanyang titulo at ipinadala siya pabalik sa akademya upang sumali sa pinakamalungkot na pulutong bilang parusa. Ilang sandali pagkatapos, si Sagetsu ay pumasok ng biglaan sa opisina ng ika-35 pulutong at nakita silang nagtatamad-tamaran gaya ng dati. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanila na ang kanilang pagganap, na ang isang Platen ay mas masahol pa sa isang konsyerto ni Katy Perry, ngunit inihayag niya na naitaas niya sila muli, saktong pagpasok ni Oka sa silid. Nakilala ni Utori si Oka bilang dating nangungunang estudyante sa akademya at nagtataka kung paano siya napunta sa mga hanay ng labanan habang nakatitig si Takaro na parabang nakakita ng multo. Nang tanungin ni Utori kung anong problema, inamin ni Takaro na magkaklase sila noon, ngunit nang subukan niyang ipaalala kay Oka ito, iginiit nito na hindi pa siya nakakita ng ganoong kapangit na mukha kailanman. Nang gabing yun, lumabas ang grupo para sa isang misyon upang subukang makakuha ng puntos para sa kanilang Platen. Nanatili si Ikaruga sa tabi ng mga kompyuter upang ipaliwanag ang mga detalye ng misyon habang si Utori naman ay nasa tungkuling taga-baril. Nang makita ni Utori, ang mga target, sina Takaro at Oka ay nakapasok ng palihim sa gusali at naghanda upang sorpresahin sila. Binigyan ni Takaro ng senadorya si Utori upang harangin ang mga gwardya. Kaya nagpaputok ito ng ilang beses, ngunit nang sumugod sina Takaro at Oka, ang mga lalaki sa loob ay walang armas dahil ang utak-biya na si Utori ay nagpapaputok sa maling gusali. Kaagad na nasukol si Takaro, ngunit nagsimulang tuksuhin ng mga lalaki ang mahinang tingnan na espada na dala niya. Ngunit nang magpaputok ng baril ang isa sa mga lalaki sa kanya, kumilos si Takaro ng lampas sa karaniwan at hinati ang bala. Pagkatapos, na may pulang mga mata na tila may matinding galit, nangako siyang susugpuin ang lahat ng kalalakihan. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawala ng kontrol, bumulong si Ikaruga ng matatamis na salita sa kanyang tenga para pakalmeyan siya. Noon din, namatay ang ilaw at sinimula ni Oka na isa-isang pinapatalo ang mga lalaki, ngunit ang huling duwag ay gumamit ng isang instant magic artifact na nagpatawag ng Mechasuit. Gayunpaman, habang ang lalaki ay walang patumanggang pinauulanan ng bala ang buong silid, tinamaan ni Oka ang mga kahinaan nito at pinahinto ang makina. Humanga si Takaro at tumakbo palapit sa kanya nang madapa siya at aksidenteng napahawak sa isa sa kanyang maselang bahagi. Gayunpaman, bago pa man siya makakilos ng maayos, sa wakas ay pinaputukan na ni Utori ang kanyang baril sa tamang silid, ngunit ang bala ay tumalbog at tumama kay Takaro at naging sanhi ng kanyang pagkatumba at pagkawala ng malay. Ilang linggo pagkatapos, sinaway ni Utori si Oka dahil sa pag-iwan sa grupo para mag-solo mission, ngunit itinuro ni Oka na kahihiyan ang kanilang pulutong dahil walang silbi silang lahat sa kanilang mga trabaho. Pagkatapos niyang umalis ng padabog, inamin ni Takaro na tama nga si Oka, ngunit nakaisip siya ng plano para matulungan itong bumukas ang kalooban sa koponan. Makalipas ang ilang oras, naghanda ang hanggal ng sorpresang salo-salo para kay Oka. Ngunit iginiit nito na aksaya lang ito ng oras at tumalikod para umalis nang makita ni Takaro ang isang hiwa sa braso nito at tinanong kung paano niya ito nakuha. Gayunpaman, nang tumanggi itong sabihin sa kanya, hinabol niya ito at iginiit na, bilang kapitan nito, hindi niya maaaring hayaan ang isang miyembrong sugatan na mag-isa sa misyon.
Dahil dito, tumungo sila sa isang lihim na organisasyong mahika na tinatawag na Valhalla. At sinimulang sugpuin ang mga gwardya upang iligtas ang mga bihag. Doon, natuklasan ni Oka ang isang kakilakilabot na tanawin kung saan ang mga taong kanyang ipinunta upang iligtas ay pinaslang na ng malupit, kaya't siya'y nagngingit-ngit sa galit. Ipinipilit ni Oka na paslangin ang sinumang mangkukulam na makita niya, ngunit nang subukan siyang kausapin ni Takaro, inihayag niya na isang mangkukulam ang pumaslang sa kanyang buong pamilya, at nanumpa siyang maghayganti sa pamamagitan ng pagpapahamak sa kanila. Gayunpaman, bago pa man siya makaputok, itinulak siya ni Takaro papalayo at nangakong hindi sisuko sa pagsisikap na maging kasama niya. Kalaunan, sa opisina ni Sagetsu, sinubukan ni Sagetsu na baguhin ang pananaw ni Oka sa kanyang bagong platen. Pero sinabi niya na pinapalaki lang nito ang usapin tungkol sa circo ng mga payaso. Pagkatapos, itinuro niya na mayroong isang kandidato para sa pagiging relic eater sa platen, na nagpaliwanag sandali kay Oka, ngunit sinabi niya na imposible ito. Kaya ipinaliwanag niya na ang mga relic eater ay pumipili ng kanilang sariling mga kasama, at nang magpahiwatig siya na hindi na bago si Oka sa paksa, umalis si Oka. Pagkatapos, napansin ni Sagetsu ang isang relic eater na nagngangalang Lapis sa kanyang opisina at sinabi niyang sana ay makabuo ito ng kontrata sa lalong madaling panahon. Sa ibang lugar, isang mangkukulam na nagngangalang Maori ang nakipagkita sa isang necromancer na nagngangalang Haunted, at nang makita niya ang mga bakas ng dugo sa buong katawan nito, tinanong niya kung ilang tao ang kanyang ipinaalis sa mundo. Bilang tugon, sinabi ni Haunted na tanging 50 tao lang ang kanyang ipinaalis sa mundo at tiniyak niya na pinapaganda niya ang mundo dahil karamihan sa kanila ay mga kriminal. Nang marinig ito, nais ni Maori na wakasan siya roon mismo, ngunit sinabi ni Haunted na ang Inquisition ang kanilang kalaban at nangakong wakasan ang galit laban sa mga mangkukulam. Samantala, sa silid ng platen, ipinapakita ni Usagi ang kanyang kaayla-hilakbot na kasanayan sa pagbaril at sinabing hindi niya tinamaan ang kanyang mga target sa huling misyon dahil siya ay kinakabahan. Maya-maya, dumating si Oka at iminungkahi ni Takaro na magtanghalian silang lahat ng magkasama, ngunit iniisip ni Oka na inuutusan siya nito at sinabing tumatanggi siyang tanggapin siya bilang kapitan. Bigla, sinimulan niyang sermonan si Takaro kung paano hindi siya karapat-dapat maging kapitan dahil sumali siya sa Inquisition para sa pera. Gayunpaman, pinutol ni Ikaruga ang kanyang sinasabi, itinuro na dinala siya sa academy dahil tinanggalan siya ng ranggo bilang Inquisitor dahil nagpapasya siya sa buhay o kamatayan ng mga kriminal nang ayon sa kanyang kagustuhan. Nang marinig ito, naasar si Oka at umalis ng silid. Sa isang bubong sa lungsod, nagkomento si Haunted kung gaano kapayapa ang mundo at biglang nagpatawag ng halimaw upang wakasan ang panahon ng kapayapaan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang ipinatawag na nilalang na pumunta sa Anti-Magic Academy upang sagipin ang mga mangkukulam na pinigil ang kalayaan. Kasabay nito, binisita ni Oka ang mga puntod ng kanyang pamilya at nagulat nang dumating si Takaro. Nang tanungin ni Takaro siya tungkol sa mga puntod, ipinaliwanag ni Oka na doon inilibing ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos ay tinanong ni Takaro si Oka kung paano sila namatay, pinapaalalahanan siya ng kahindik-hindik na pagkamatay ng kanyang pamilya. Kaya pagkatapos niyang sabihin sa kanya, ibubunyag niya na ang kanyang buhay ay nakatuon sa paghahanap ng mga mangkukulam. Nang idinagdag niya na yun ang dahilan kung bakit niya pinaparusahan ang mga kriminal, sinabi ni Takaro na mali siya. Pagkatapos ay tinanong ni Oka kung paano siya nagkamali, at habang ipinapaliwanag niya na tinalikuran niya ang kanyang pagkatao upang talunin ang kanyang mga kaaway, bigla silang nakarinig ng malakas na putok mula sa lungsod. Samantala, mabilis na pumasok si Oka sa lungsod at nakita itong puno ng mga ghoul, kaya naisip niya na gawa ito ng isang necromancer. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang ilang sundalo na humaharang sa mga ito at tinanong sila kung ano ang nangyayari. Bilang tugon, ibinunyag ng isa sa kanila na narinig niya mula sa mga tao sa pinangyarihan, na lumitaw ang isang energar. Sa malapit, pinatumba ni Takaro ang isang ghoul at nagtataka kung bakit mag-isa si Oka na tumakbo, kaya habang tumatakbo siya upang hanapin ito, nakasalubong niya si Lapis. Sa puntong yun, ikinonekta siya ni Ikaruga sa isang broadcast message mula kay Sagetsu, na nag-aanunsyo na ang Energar ay isang bayani na ipinatawag mula pa noong sinaunang panahon at patungo sa pinaghihigpitang sona ng akademya. Dahil walang sapat na tao ang akademya upang lumaban, nanawagan si Sagetsu sa mga estudyante na magpahiram ng kanilang lakas.
Pagkatapos nito, sinabi ni Ikaruga na maaari silang lumaban o tumakas, at hiniling kay Takaro na magpas siya. Bilang tugon, sinabi ni Takaro na paparating si Oka sa akademya na may personal na galit sa mga mangkukulam, kaya napagdesisyonan niya na ang pinakamahusay na paraan para pigilan ito ay ang tugisin ng Energar. Samantala, nakita ni Oka ang halimaw na sumisira sa mga gusali at nagpapaputok ng baril dito. Gayunpaman, gumanti ang Energar sa pamamagitan ng pag-atake na nagpatamba sa kanya at sinugatan ang kanyang hita. Sa kabila nito, patuloy na nagpapaputok si Oka at umiilag sa mga atake ng Energar. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng halimaw habang tumatalon at inihagis siya sa isang fountain. Desidido siyang mabuhay, kaya bumangon siya at nag-aatubili siyang ipinatawag ang isang gun relic eater na nagngangalang Vlad. Matapos hilingin kay Vlad na pagalingin sa kanyang mga sugat, nagpaputok siya ng ilang beses sa halimaw, ngunit gumaling itong muli. Kaya sinabi ni Vlad kay Oka na hindi matatalo ang halimaw maliban kung sirain muna ang kaluban nito. Kaya pinagsama ni Oka ang kanyang mga baril upang gumamit ng isang natatanging salamangka at pinahintulutan si Vlad na kumuha ng dugo mula sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Vlad na nais niyang magbigay pa ng dugo sa halip na gumawa ng kontratang magpapagana ng salamangka. Bigla, ang halimaw ay natusok-tusok sa buong katawan ng matutulis na tinik, ngunit nawala ang mga tinik kasama ang mga baril, at ipinabatid ni Vlad kay Oka na mag-subscribe sa Premium 4. More, dahil tapos na ang kanyang libreng pagsubok. Sa puntong yon, tinamaan ng Energar siya habang sinusubukan ng halimaw na tuluyang tapusin siya. Pumasok si Takaro at inatake ito habang hindi pinapansin ang mga babala ni Oka. Pagkatapos ay sumugod si Takaro patungo sa halimaw, inilegan ang mga atake nito habang nakasapol siya at napagtanto kung gaano kitigas ang katawan ng halimaw. Sa kabila nito, muli siyang sumalakay at tinanong si Ikaruga kung may natuklasan ba siya. Bilang tugon, isinisiwalat ni Ikaruga na gumagamit ang halimaw ng isang magic item na tinatawag na Excalibur at isang railgun, na lumalamig sa pagitan ng mga putok. Kaya, sa sandaling barilin ng halimaw si Takaro, umiwas siya at mabilis na umatake gamit ang kanyang espada habang nagpaputok si Usagi ng ilang putok sa halimaw. Biglang inactivate ng Energar ang isang pambihirang mahika at nagpakawala ng ilang halimaw kay Takaro. Di nagtagal, pinagsisihan ni Takaro ang kanyang mga ginawa habang siya ay nawawala ng dugo, at mula sa kung saan, lumitaw si Lapis. Sa sandaling yun, natagpuan ni Takaro ang sarili sa isang kakaibang lugar kung saan tinanong ni Lapis kung kaya niyang talikuran ang kanyang pagkatao para talunin ang kalaban. Naalala niya si Oka dito, kaya sinabi niyang kaya niya, at gumawa si Lapis ng kontrata sa kanya. Bigla, ang katawan ni Takaro ay nabihisan para sa pagtugis ng mangkukulam, at habang nagtataka siya sa nangyari, ipinaliwanag ni Lapis na siya ay isang relic eater na tanging mga inquisitor lamang ang makakagamit at sinabi na siya na ang kanyang punong abala. Pagkatapos nito, ipinaalam niya rito na papalapit na ang kalaban. Kaya, inilunsad ng Energar ang atake kay Takaro, ngunit hinawi niya ang atake at bigla nitong sinalakay ang halimaw. Nagulat ang kanyang mga kasamahan sa koponan at tinanong siya kung siya nga iyon, ngunit sinabi niyang ipapaliwanag niya sa kanila mamaya. Habang napagtanto ni Oka na siya ang tinutukoy ni Sujiso, nagsimulang magsagupa ng espada si Takaro at ang Energar. Pagkatapos nito, nagpakawala ng kanyang natatanging mahika ang Energar, ngunit sinunod ni Takaro ang tagubili ni Lapis at nagpakawala rin ang kanyang natatanging mahika sa pamamagitan ng paghila ng gatilyo sa kanyang sandata. Nang tumama sa kanya ang atake ng Energar, ang espada ni Takaro ay sumisipsip ng mahika, kaya inatake niya ang halimaw gamit ang nasipsip na mahika at natalo ito. Pagkatapos, umupo si Takaro kasama si Oka at inalok na pasanin ang bigat ng paghihiganti niya kasama niya. Nang sabihin niya na umasa lang ito sa kanya, sinubukan itong magsalita, ngunit pinaalalahanan niya itong magkasama sila, kaya pumayag ito. Ilang sandali pagkaraan, sa Anti-Magic Academy, nagulat si Kurigane kay Sujiso na ang isang oral witch, na nahuli ay hindi matatanong dahil nabura na ang kanyang alaala. Nang sabihin ni Kurigane na Mari ang pangalan nito at matagal na itong pinaghahanap, tinanong ni Sujiso kung hindi susubukan ng mga kaibigan nito na palayain siya, at sinabi ni Kurigane na posible yun. Sa sandaling yon, dumating sila sa silid tanggapan, at pagbukas ng pinto, sinalubong siya ni Sujiso sa akademya.
Maya-maya, sa isang pagpupulong kasama ang mga miyembro ng plate ng maliliit na isda, sinabi ni Suji-so na mayroon siyang espesyal na misyon para sa kanila dahil natalo nila ang Energar. Pagkatapos nito, tinawag niya si Mari, na lumabas naman habang ipinapakilala niya ito sa Platen at ipinaliwanag na ang akademya ay nag-eeksperimento sa pagkuha ng mga mangkukulam upang sumapi sa Inquisition. Nang marinig ito, nagalit si Oka habang ipinaliwanag ni Suji-so na ang kanilang misyon ay bantayan siya at panatilihing sikreto ang kanyang pagkakakilanlan sa loob ng ilang panahon. Paglabas nila ng opisina, sinabi ni Mari na hindi niya kailangan ng bantay at hiniling na iwanan na lang siya dahil may suot siyang kolyar na masusubaybayan. Gayunpaman, sinabi ni Takaro na ang kwintas ay dinisenyo para sumabog kung gagamit siya ng mahika. Nang tanungin niya kung ano ang dapat nilang gawin tungkol dito, iminungkahi ni Usagi na hayaan na lang siyang isakripisyo ang sarili, at nang sang-ayunan siya ni Ikaruga, biglang ipinaalala ni Oka sa kanila na misyon nilang protektahan siya at sinabi kay Mari na huwag gumalaw nang hindi nagsasabi sa kanila. Nang marinig ito, tinanong ni Mari kung kailangan niya ng pahintulot nila para gumalaw, at maya-maya, nagkainitan ang dalawang babae, ngunit namagitan si Takaro. Ito ang lumikha ng tensyon sa pagitan ng dalawang babae kaya nagsimula silang magkumpitensya sa lahat ng bagay. Kinabukasan sa klase, tinawag ng guro si Oka para sagutin ang isang tanong, ngunit dahil hindi niya kaya, si Mari sinagot ang tanong na ikinagalit ng husto ni Oka. Sa tanghalian, sinabi ni Mari kay Oka na wala siyang laman ang utak. Agad namang ginantihan ni Oka, sinabing mahina siya sa atletika. Biglang uminit muli ang sitwasyon, at habang nagkagirian ang dalawang babae, sinubukan muli ni Takaro ang kanyang galing, ngunit siya ang napuruhan. Maya-maya, habang inaalagaan niya ang kanyang maga na pisngi, inalok siya ni Mari ng malamig na inumin, ngunit nang magsimula siyang magkaroon ng kakaibang ideya, sinabi nito sa kanya na para yun sa kanyang pisnging parang buntis. Kaya pinasalamatan niya ito at humingi ng tawad para kay Oka at sinubukang ilarawan ito bilang isang anghel. Ngunit, sinabi ni Mari na tanga siya at ipinaalala na reaksyon lamang niya ito tulad ng anumang inquisidor sa isang mangkukulam. Hindi ito pinansin ni Takaro at sinabi na ang pagiging mangkukulam ay hindi nangangahulugang kalaban na niya ito at idinagdag na isa siya sa kanila. Sinabi ni Mari na huwag masyadong magtitiwala dahil maaaring gawan niya ito ng masama habang natutulog. Matapos nito, itinuro niya na sumali si Takaro sa Inquisition dahil kinamumuhian niya ang mga mangkukulam, ngunit pinabulaanan ito ni Takaro at tinanong kung bakit din siya sumali. Bilang tugon, sinabi ni Mari na gusto niyang ipaalam sa lahat na ang mahika ay hindi delikado at maaaring gamitin upang makatulong sa mga tao. Nang marinig ito, pinuri ni Takaro ang kanyang mabuting hangarin, ngunit sinabi ni Mari na kakaiba siya at tinanong kung hindi ba niya kinamumuhian ang mga mangkukulam at salamangka. Kaya, inihayag ni Takaro na hindi, dahil pinatunayan lang niya na hindi lahat ng bruha ay masama. Nang magsimula siyang lumayo, tinanong ni Mari ang kanyang pangalan, at habang nagpapakilala sila sa isa't isa, biglang nagkaroon si Mari ng flashback mula sa kanyang nawalang alaala. Bago siya pigilin, pinagalitan ni Mari si Haunted dahil sa pananakit sa mga inosenteng tao. Habang kinukutya siya nito dahil dito, may dumating na mga inquisidor at ginamit niya ang isang salamangka upang pigilan ang mga ito. Habang umiiyak siya dahil dito, mas marami pang inquisidor ang dumating upang arestuhin sila, ngunit naglaho si Haunted, naiwan ang isang salamangka ng dagliang paglimot na bumura sa kanyang mga alaala. Sa ibang lugar, nakikipag-usap si Haunted sa kanyang mahiwagang bagay, si Noct, at sinabi nito sa kanya na kaya niya pinatay si Mari sa halip na guluhin ang kanyang isip, pero sabi ni Haunted na hindi niya magawa dahil may gintong tahong siya. Sinabi niya rin na hindi niya inakalang mahuhuli siya ng mga inquisidor at idinagdag na hindi niya siya pwedeng iwan sa kanila. Maya-maya sa silid ng Platen, patuloy na nagbabangayan sina Oka at Mari, kaya namagitan si Takaro ngunit nagkaroon ng problema kay Oka nang tawagin niya si Mari sa kanyang unang pangalan. Biglang pinatahimik sila ni Usagi, dahil may mas malalaking bagay silang dapat alalahanin at ipinakita sa kanila ang isang sheet na naglalaman ng schedule ng paligsahan ng kunwari ang labanan ng akademya. Nang maglaon, nang tingnan ni Takaro ang schedule sa isang bulletin board, isang lalaki na nagngangalang Kiyuya ang lumitaw at itinuro na mukha siyang malungkot, gaya ng inaasahan. Nang isang talunan, nang tanungin niya kung kasali ba talaga ang platon ni Takaro sa paligsahan, kinumpirma ito ni Takaro,
kaya sinabi ni Yuya na may matibay silang kalooban at tinanong kung batid niyang maghaharap ang kanilang mga pluton sa paligsahan. Bago pa siya makasagot, sinabi ni Kiyuya na hindi magtatagal ang pluton ni Takaro sa paligsahan at umalis na. Sa kanyang paglabas, nasalubong ni Takaro si Mari na nakatayo sa labas at tinanong kung bakit hindi pa siya umuuwi. Bilang tugon, sinabi ni Mari na hinihintay niya ito, dahil doon siya titira sa bahay nito. Biglang hinawakan ni Oka ang kanyang ulo at sinabing hindi niya hahayaang manatili siyang mag-isa kasama si Takaro dahil baka akitin siya nito. Nang sabihin ni Mari na wala siyang alindog, iginiit ni Oka na baka mahulog si Takaro sa kaakit-akit niyang ganda dahil isa itong taong may pinag-aralan. Pagdating sa pinagmumultuhang mansyon ni Takaro, tinanong ni Oka kung bakit parang set ng horror movie ang bahay, ngunit binaliwala ni Takaro ang kanyang mga alalahanin at ibinigay sa kanila ang susi habang sinasabing maging komportable sila, dahil may trabaho pa siya. Nang maglaon, pagbalik ni Takaro sa kanyang apartment, nakita niya si Mari na naglilinis matapos maligo, at habang sinasabi nitong umalis siya, natigilan ang kanyang isip. Bigla, sumugod si Oka na walang anuman at dumamba sa kanilang dalawa, habang sinusubukan ni Takaro na ipagtanggol ang kanyang kawalang kasalanan na may mukhang punong-puno ng pakana. Kinagabihan, bago matulog, tinanong ni Takaro si Mari kung ano ang iniisip niya tungkol sa akademya, ngunit nang sabihin niyang wala pa siyang opinyon, tiniyak ni Takaro sa kanya na mas magiging maayos ang pakikisama niya sa Platen sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Mari na may bumubulong sa kanya na hindi siya anghel, gaya ng iniisip nito. Kinabukasan, sa panahon ng paligsahan, habang iniiwasan ni Takaro na matamaan ng bala, hiniling niya kay Usagi na puntiryahin ang mga umaatake sa kanya, ngunit nagsimula siyang umiyak. Kaya tinawag niya si Oka para tumulong, ngunit malayo ito kay Usagi. Nang tawagin ni Takaro si Mari, sinabi nitong hindi siya tutulong sa labanan. Samantala, nagsimulang tuksuhin ng mga operatiba, Takaro para gamitin ang kanyang espada. Nang sandaling yun, nag-alok si Takaro na maging panlinlang at sinabihan si Oka na asikasuhin ang dalawang kaaway malapit kay Usagi. Nang lumabas si Takaro upang ilihis ang mga operatiba, nagpasya si Mari na tumulong at sumugod palabas ng pinagtataguan. Agad, ang sniper ng kalaban ang pumuruhan sa kanya sa halip, at habang pinatumba ni Oka ang mga vanguard, tinayra naman ni Usagi ang sniper. Matapos ang laban, iminungkahi ni Takaro na magdiwang sila, ngunit sinabi ni Oka na magpatuloy sila nang wala siya, dahil kailangan niyang magulat sa chairman. Ilang sandali, pagdating niya sa opisina nito, nakita niya ang isang ulat tungkol kay Mari at natuklasan na siya pala ay isang oral na mangkukulam na nawalan ng alaala. Para lumala ang sitwasyon, nasangkot siya sa Valhalla at nagkasala sa pagpatay. Pagkaraan ng ilang sandali, habang pinapanood nila ang mga robot na nagbubuno, nagsimulang magsalita si Ikaruga kung paano mas nakapagbibigay kasiyahan sa kanya ang mga robot kaysa sa isang tunay na lalaki. Bigla, sumama si Oka sa kanila at humingi ng paumanhin sa pagkahuli, ngunit nagbigay si Mari ng isang bastos na komento na nakainis sa kanya, kaya humiling siyang kausapin si Takaro ng pribado. Nang sabihin niya kay Takaro ang lahat ng kanyang natuklasan, tumanggi itong maniwala. Samantala, mula sa control station, tiningnan ni Kuragane ang mga feed ng kamera para sa anumang kainahinala, at bigla, dumating si Sogetsu at nagtanong kung kumusta ang mga bagay-bagay. Pagkatapos si Kuragane, ipinapakita na marahil nalaman na ni Oka ang katotohanan tungkol kay Mari dahil palihim siyang nag-iimbestiga sa pinangyarihan ng krimen. Walang pakialam, sinabi ni Sogetsu na hindi yun mahalaga, dahil hindi nito mababago ang isip ni Takaro kahit pa malaman niya. Pagkatapos ay nagtanong siya kung darating si Valhalla, ngunit sinabi ni Kuragane na hindi siya sigurado. Samantala, sa isang labanan sa paligsahan, nagtataka si Mari kung bakit siya napagitnaan ni Takaro at Oka. Pagkatapos ay siniguro ni Takaro sa kanya na protektado siya, ngunit patuloy na nagtataka si Oka kung bakit inatasan silang protektahan ng isang kriminal, habang ang pangkat ng kalaban ay tinutukso silang lumabas at labanan ng isa sa kanila, na nagngangalang Yoshimizu. Biglang nagsimulang kumilos ng kakaiba, at biglang sumulpot ang ilang gal-amey. Mula sa kanyang tiyan, agad na inilabas ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Nang makita ito, si Takaro ay lumabas at pinutol ang ilan sa mga gal-amey. Noon din, isang malaking talulot ang lumabas mula kay Yoshimizu at namukadkad. Inilalantad si Haunted,
na nagpakilala bilang namumunong opisyal ng Valhalla. Pagkatapos nito, inihayag niya na naroon siya upang iligtas si Mari, na nagpataka sa kanya kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan. Sa pagkakita sa takot na mukha nito, sinabi ni Haunted na parang nagdulot ito sa kanya ng kakaibang pagnanasa, ngunit siya ay naantala ng mga bala na lumilipad patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Mabilis, gumawa si Haunted ng isang hindi matatagusang harang at inihayag na ang mga nasa loob nito ay hindi na makatakas. At nang lapitan niya sila, sinabihan ni Tak-Aro si Mari na magtago habang siya ang haharap dito. Tinanong naman ni Haunted si Mari kung niloloko niya ito kay Tak-Aro, at nagbibiro siyang nagmakaawa na mahalin siya ni Mari gaya ng pagmamahal niya dito. Dahil sawang-sawa na, sinabihan siya ni Tak-Aro na tumahimik, kaya tinanong ni Haunted kung sino ang akala niya sa sarili niya. At habang lumalala ang tensyon sa pagitan nila, inaktiba ni Tak-Aro ang kanyang Reliquang Eater at tinanong si Lapis para sa impormasyon tungkol sa kanyang kalaban. Ibinunyag naman ni Lapis na siya ay isang S-level Valhalla Necromancer. Noon din, naisip ni Haunted na si Tak-Aro siguro ang nakatalo sa Enajar, kaya nagkunwari siyang natatakot. Nang hingin niya ang kapatawaran ni Tak-Aro, sinabi ni Tak-Aro na hindi siya madaling magpatawad at bigla siyang umatake. Gayunpaman, ngumiti ng mapanlinlang si Haunted at nasugatan niya ito ng kanyang sandata bago mag-anyong pandigma. Sa ibang bahagi ng harang, ginaising ni Oka at ikaruga si Usagi, at nagtanong ito kung ano ang nangyayari, kaya sinabi ni Oka na ipapaliwanag niya mamaya. Pagkatapos ay kinontak niya si Sagetsu at binantaang kakasuhan siya dahil sa ilegal na pag-aresto kay Mari. Nang tanungin ni Sagetsu kung bakit, ipinaliwanag niya kung paano niya sinuri ang pinangyarihan ng krimen at natuklasan na ang mahika na nagtanggal sa mga Inquisitor ay hindi kay Mari. Sa pagkarinig nito, inalok ni Sagetsu na magkaroon sila ng kasunduan at tinanong kung ano ang gusto niya. Samantala, sinabi ni Haunted kay Tak-Aro na gumagalaw ito tulad ng isang sirang pendulum. Nang marinig ni Tak-Aro si Haunted, kausap si Noct, iniisip niya kung gumagamit din ito ng Relic Eater. Ngunit ipinaliwanag ni Lapis na nakapag-ibang anyo si Haunted bilang bayani gamit ang isang mahiwagang gamit na uri ng Lost. Ipinaliwanag pa niya na ito ay isang espada ng pagkawasak, na minsan ginamit ng isang bayaning Scandinavian. Habang nahihirapan si Tak-Aro na paniwalaan na natalo siya sa labanan ng espada, tinawag ni Haunted si Mari at sinabing dahil isa siyang bruha, nabibilang siya sa kanyang uri. Bilang tugon, sinabi ni Mari na wala siyang ideya kung sino ito, kaya kinansela ni Haunted ang kanyang engkanto ng paglimot, na nagpaalala sa kanya kung paano siya minsan nanirahan sa isang ampunan at sumang-ayon na makipagtulungan kay Haunted matapos kunin ng Valhalla ang mga ulila bilang panagot. Habang bumabaha ang luha sa kanyang mga mata, napagtanto niya kung bakit siya. Pakiramdam niya ay isa siyang masamang tao, kaya nagpaumanhin siya kay Tak-Aro. Samantala, inalok ni Haunted na papayagan siyang makita ang mga ulila kung sasama siya rito. Naliwanagan si Mari nang marinig ito, ngunit isiniwalat ni Tak-Aro na nagsisinungaling si Haunted, dahil natuklasan ni Oka sa kanyang investigasyon na patay na ang lahat ng mga ulila. Nang itinuro ni Mari na kinausap niya ang mga bata sa telepono, gumawa si Haunted ng isang trick na ipinatawag ang mga multo ng mga ulila upang patunayan na hindi siya nagsisinungaling at idinagdag na siya ang kumitil sa kanilang buhay. Kaya sumigaw si Mari habang nasa sabik si Haunted, na sinasabing nais niyang marinig ang ganoong mga tunog. Habang sinisisi ni Mari ang kanyang sarili sa kanilang pagkamatay, sinabi ni Tak-Aro sa kanya na ilaan ang kanyang buhay sa pagsagip ng mas maraming buhay gamit ang mahika, upang magbayad sala sa kanyang mga kasalanan at nag-alok na ibahagi ang kanyang pasanin kung ito'y masyadong mahirap dalhin. Paghaharap kay Haunted, tinanong ni Tak-Aro kung mayroon pa itong huling kahilingan, ngunit tumawa ang wizard, sinabing hindi siya apektado ng mga salita ni Haunted. Bigla, sumugod siya kay Tak-Aro at sinalakay ito gamit ang kanyang espada. Bilang ganti, sumugod din si Tak-Aro kay Haunted, ngunit tinamaan bago pa man makalapit. Kaya, iniaktibo ni Lapis ang isang analysis filter na nagbigay daan kay Tak-Aro na makita na ang mga atake ng espada ni Haunted ay nananatili sa isang lugar matagal matapos ang pag-atake. Pagkatapos ay tinanong niya si Lapis kung kaya nitong baguhin ang anyo ng kanyang espada, at kinumpirma niya na kaya niya. Kaya umatake siyang muli kay Haunted, ngunit mabilis niyang inutusan si Lapis na paikliin ang kanyang espada. Agad, sinaksak niya si Haunted, na sinabing matalino siya.
Mabilis na binago ni Takaro ang kanyang espada upang maging mas malaki at tinamaan si Haunted ng sunod-sunod na atake, ngunit inabala siya ni Haunted sa pamamagitan ng paghagis ng katawan ni Yoshimitsu sa kanya. Nang pinatumba niya si Takaro, naalala ni Mari ang isang spell na itinuro sa kanya upang protektahan ang isang taong pinapahalagahan niya. Ngunit dahil mayroon siyang kwelyo na pumipigil sa mahika, naisip niyang ito na ang kanyang huling gawain. Pagkatapos ay binigkas niya ang spell at pinakawalan ito, ngunit nailega ni Haunted ang atake. Nakapagtataka, hindi sumasabog ang kwintas, kaya sinabi ni AKA sa kanya na pinilit niya si Shugzo na idisarma ito. Pagkatapos ay ipinaalala niya kay Mari ang mga komento nito tungkol sa kung paano makapagliligtas ng buhay ang mahika, kaya sinabi niya rito na patunayan yon. Bigla, nagpakawala ng isa pang spell si Mari at itinutok ito kay Haunted, ngunit naiwasan niya ang atake at sinabi rito na sumablay siya. Hindi niya alam, ang spell ay binaril kay Takaro upang pasiglahin siya. Kaya nang makita niya si Takaro na nakatayo muli, inaktibo niya ang kanyang natatanging mahika upang pabagsakin siya ng tuluyan. Mabilis, ginawa rin ni Takaro ang pareho, at nang magbanggaan sila, ipinaliwanag ni Lapis na ang kanyang natatanging kakayahan ay ang pagsipsip ng mahika. Kaya't sinundot ni Takaro si Haunted ng kanyang espada, at biglang nawala ang baluti nito. Nagulat, tinanong ni Haunted ang pangalan niya, at nang sabihin ni Takaro, naisip niyang mula ito sa isang pamilyar na angka ng mga mangangaso ng demonyo at naglaho bago pa siya mausisa ni Takaro. Pagkatapos nito, bumagsak si Takaro at naglaho ang harang, kaya lumapit si Mari upang magpasalamat sa kanya. Kalaunan, sa bahay ni Usagi, pinagalitan si Usagi ng kanyang ina dahil sa bumababang marka niya at nagpasya itong ipakasal siya dahil mas magiging angkop siya sa buhay may asawa. Nang ipahayag niya na yon na ang huling buwan niya sa paaralan. Sinusubukan ni Usagi na makiusap sa kanyang ina, ngunit tinatalikuran siya ng babae at sinabing hindi siya ang ina nito. Kalaunan sa paaralan, ipinahayag ng isang student executive chairman na nagngangalang Raymond na muling bubuhayin ang isang binuwag na festival ng pangangaso ng mangkukulam, at nang tanungin ni Takaro kung sino ang estudyante, inihayag ni Ikaruga na isa siyang bagong estudyante. Noon din, inihayag ni Raymond na sa festival, isang espesyal na pera ang gagamitin na maaaring ipagpalit sa credit points o pera. Habang humahanga ang ibang estudyante dito, hindi humahanga si Usagi, kaya tinanong ni Mari kung bakit, dahil kailangan ng kanilang platoon ng mas maraming puntos. Pagkatapos ay sinabi ni Aoka na dapat silang mag-focus sa tunay na misyon ng Platen sa halip na sa kasiyahan at laro. Pagkatapos ay lumingon siya upang tanungin si Takaro kung sumasang-ayon ito, ngunit nakita nila itong kakaiba ang hitsura na may mapanlinlang na ngiti. Di nagtagal, sa silid ng Platen, masiglang sinabi ni Takaro na ipapatala niya sila para sa festival dahil sa personal na dahilan para magtaka ang mga babae kung bakit siya ganoon kainit. Gayunpaman, itinuro ni Ikaruga na si Takaro ay nakatuon lamang dahil sa pera. Habang nagsisimulang mag-isip-isip mag-isa si Takaro, ipinaliwanag ni Ikaruga na nagmana siya ng maraming utang mula sa kanyang mga magulang, kaya nilalayo niyang bayaran ang ilan nito gamit ang kanyang bahagi ng pera mula sa festival. Nang idinagdag niya na siya, mayroon din siyang maliit na kapatid na babae na inaalagaan niya. Napagtanto ng mga babae kung bakit siya kumikilos bilang isang tunay na kapitan sa unang pagkakataon. Samantala, dumating si Usagi sa pintuan ng silid ng Platen at narinig niyang pinaplano ng kanyang mga kasama ang pista at pinag-uusapan siya. Kaya pumasok siya ng biglaan at tinanong kung bakit nila pinag-uusapan ang pista ng pangangaso ng mangkukulam habang wala siya. Ngunit isang lalaki na nagngangalang Ishida ang pumasok, inistorbo sila, at ipinakilala ang sarili bilang kapitan ng isang Platen ng pagsubok. Pagkatapos ay iminungkahi niya na bumuo sila ng alyansa para sa pista ng pangangaso ng mangkukulam, dahil sila ang pinakakakaunti, kaya pumayag si Takaro. Kalaunan, nagtataka si Usagi kung bakit kailangan nilang sumali sa ibang Platen samantalang umaasa siyang masisiyahan sa kanyang huling labanan kasama ang kanyang mga kasamahan. Bigla, nabangga niya si Rima at humingi ng paumanhin. Ngunit nang malaman niyang ito pala ay siya, sinabi ni Rima na nag-alala siya nang marinig niyang sumali ito sa eskwelahan at tiniyak na hindi na niya kailangan pang manatili roon. Samantala, inatake ng panik si Usagi at napaluhod, ngunit buong pagmamalaking nakatayo si Rima roon, sinasabing siya ay sa kanya habang buhay. Nagkataon, dumaan si Takaro at nakita sila, kaya nagmadali siyang lumapit upang tulungan ito.
Pagkatapos ay inakala ni Rima na siya ang platoon leader nito at ipinakilala ang sarili bilang kaibigan ni Usagi noong bata pa sila. Bago umalis, sinabi ni Rima na si Usagi ay pag-aari niya at sinabihan siyang alagaan siya. Kaya, sinubukan ni Takaro na tulungan si Usagi na mag-relax at hinaplos ang ulo niya. Sa ibang lugar, nakasalubong ni Oka si Shizuka, ang kalihim ng konseho ng mag-aaral, na nagsabing gustong makita siya ng presidente. Di nagtagal, dumaan sila sa isang lihim na pinto upang makilala si Nag-Aro, ang presidente, na tinanggap si Oka at humingi ng paumanhin kay Shizuka dahil sa pagpapakilos niya rito ng palihim para sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Shizuka na matagal na niyang gustong maging especially iya. Pagkatapos nito, tinanong ni Nag-Aro si Shizuka kung may alam siya tungkol sa isang mangkukulam na nagngangalang Mephisto, ngunit sinabi nitong pangalan lang ang narinig niya. Nag-Aro pagkatapos ay nagpaliwanag na siya ay isang alamat sa urban at isang mangkukulam na lumalamon ng isip ng tao at tinanong si Oka kung ano ang gagawin niya kung siya ay tunay na umiral. Tumugon si Oka, na sinasabing tanga ang maniwala sa mga kwentong bibit. Kaya, sinabi ni Nag-Aro na hindi ito kwentong bibit at ibinunyag na sinaktan ni Mephisto ang kanyang mga nasasakupan, na iniwan silang sinapian, nabaliw, o patay. Sa ibang lugar, pinapanood ni Takaro at ng iba pang kababaihan si Usagi na natutulog at nang kailangan na nilang umalis, hinawakan ni Usagi ang damit ni Takaro kaya pinili nitong manatili. Mari pagkatapos ay nagbanta na pipinsalain ang kanyang pagkalalaki kung gagawin niya ang anumang hindi maganda kay Usagi. Nang bandang gabi, paggising ni Usagi, nagtanong siya kung anong nangyari, at ibinunyag ni Takaro na nahimatay siya sa pasilyo, kaya humingi siya ng tawad sa pagpuyat dito ng ganoon kahaba. Ngunit pinaalalahanan siya ni Takaro sa kanyang pangako na mananatili sa tabi niya at inalok siyang ihatid pauwi. Sakto noon, napansin ni Usagi na hawak nito ang kanyang kamay, kaya siya nabigla, ngunit sinabi ni Takaro na hindi yun malaking bagay at iminungkahi na umalis na sila. Samantala, sa sikretong silid, tinanong ni Nag-Aro si Oka kung ano ang masasabi niya tungkol kay Rima, ngunit dahil hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, nagkomento si Nag-Aro na kakalipat lang nito sa eskwelahan at nagpaplano na ng mga festival bilang chairman ng executive committee. Bukod pa rito, sinabi ni Nag-Aro na hindi pa inaatake ang paaralan simula nang dumating siya, at tinanong kung hindi ba ito mukhang kakaiba. Kasabay nito, habang inihahatid ni Takaro si Usagi pabalik sa kanyang dorm, tinanong niya kung may nangyari sa pagitan nila ni Rima. Bilang tugon, sinabi ni Usagi na hindi na ito kailangang pag-usapan, kaya napansin ni Takaro na hindi ito ang karaniwan niyang sarili. Pagkatapos ay inalok niya itong tulungan sa lahat ng kanyang makakaya habang humihingi ito ng tulong sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Usagi kung maaari niya itong pakasalan, at habang namangha si Takaro dito, ipinaliwanag niya na si Rima ang kanyang fiancé at kailangan niyang pakasalan ito upang siguraduhin ang kanilang kinabukasan. Di nagtagal pagkatapos, ipinaalam niya kay Takaro na aalis siya sa akademya sa loob ng 1 buwan. Nagulat si Takaro nang marinig ito, kaya't anabangan niya siya at sinabing makitulog siya sa kanya. Pagkatapos, habang naliligo siya sa apartment ni Takero, naiisip niya kung nilalayo ni Takero na punuin siya ng mga bata para masira ang kanyang buhay. Bigla, na-imagine niya ang sarili sa wedding gown kasama si Takaro. Matapos makipaglaban sa kanyang mga iniisip, tinanggap na lang niya ang kapalaran at umaasang gigandahan si Takaro sa kanyang mga katangian. Ilang sandali pagkaraan, lumabas siya sa shower na nakatawel, na nagpaloka kay Takaro at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Usagi na wala siyang ibinigay na pambihis, kaya't sinabi ni Takaro na gamitin niya ang isa sa kanyang mga t-shirt. Ngunit sinabi ni Usagi na hindi na kailangan, dahil magkasama silang. Pareho silang nauwi sa wala ng suot sa huli. Bigla, lumakad siya papalapit dito, ngunit nadapa at nahulog sa bisig nito habang nahulog ang kanyang tuwalya. Sinabi niya na ito ang kanyang unang beses, at nang tangkain niyang halikan ito, bigla namang pumasok ang ibang babae at natigilan sa kanilang kinaroroonan. Matapos nilang bigyan si Takaro ng matinding pangaral, sinabi ni Takaro sa kanila ang problema sa kasal ni Usagi kay Rima, at habang nagtataka si Oka kung bakit paulit-ulit na lumalabas ang pangalan nito, iminungkahi ni Ikaruga na pakasalan na lang niya si Takaro. Pagkatapos ay tinanong ni Usagi kung bakit silang lahat ay naroon, at sinabi ni Takaro na inimbitahan niya sila para sa isang pulong estratehiya upang tulungan siya.
Kapag namamangha si Usagi dito, sabi ni Takaro na ang kailangan lang nilang gawin ay pagbutihin ang kanyang mga marka sa isang antas na sapat para makumbinsi ang kanyang mga magulang na hayaan siyang manatili. Pagkatapos ay sinabi ni Usagi na hindi niya sila kayang pagtrabahuhin ng ganoon kahirap para sa kanya gayong wala siyang maibabalik, ngunit tiniyak ni Ikaruga at ng iba pang mga babae na sinusuportahan nila siya. Bigla, lumuha si Usagi at sinisi ang sarili sa pagiging laging nasa panganib. Gayunpaman, ipinaalala ni Takaro sa kanya kung ilang beses niya silang nailigtas sa labanan at sinabing patay na sana sila kung wala siya, kaya nagpa siya silang gumawa ng plano para sa pista. Pagkatapos, naisip ni Oka ang pakikipag-usap niya kay Nag-Aro at biglang nakita ang isa pang estudyanteng nagpipinta sa sahig, kaya tinanong niya kung ano ang kanyang ay ginagawa, at sinabi ng babae na iminungkahi ni Rima na palamutian nila ang campus para sa pista. Sa ibang lugar, nabangga ni Rima si Takaro at sinabing sa wakas ay ikakasal na siya sa pag-aari niya. Naiinis, sinabi ni Takaro na walang sino man ang may-ari kay Usagi, kaya tinanong ni Rima si Takaro kung ano siya kay Usagi, at tumugon siya, sinabing siya ang kanyang kasama. Nakakatawa para kay Rima at tinanong kung paano magkaroon ng pinagkakatiwalaang kasama ang isang pumatay sa kapatid niya. Inis na hinablat ni Takaro ang kanyang kamiseta at sinabihan siyang tigilan na ang kalokohan, ngunit sinabi ni Rima na hindi siya nagsisinungaling at nangakong pasasayahin si Usagi, kaya sinabi ni Takaro ang kanyang platoon ay gagawin ang lahat ng makakaya nila para pigilan siya na makuha siya, habang sinasabi ni Rima na gagawin niyang kanya ito at naglakad palayo ng galit. Sa malapit, tinanong ni Oka si Vlad na ibigay sa kanya ang pang-itaas na tanawin ng campus, at nang gawin ito ni Vlad, napansin niya na ang mga guhit sa buong campus ay bumubuo ng isang pattern, kaya ipinaliwanag ni Vlad na ito ay isang magic circle para sa mind control magic, na nagpa-realize sa kanya na lahat sila ay nasa panganib. Samantala, nakasalubong ni Usagi si Rima, na bantang parusahan siya dahil hindi siya natulog sa kanyang dorm noong nakaraang gabi. Nang tanungin niya kung gusto ba niyang masira ang kanyang isipan muli, sinabi ni Usagi na hindi na siya susunod sa kanya muli. Kaya hinawakan niya ang mga tainga ng kanyang kuneho at sinabing hindi siya makakatakas sa kanyang pagkakahawak. Pinapaalala niya sa kanya tungkol sa ginawa niya sa kanyang yumaong kapatid, kaya bumagsak si Usagi at muling nagsimulang magpanik, habang ngumiti si Rima sa sarili, nagtataka kung ano ang gagawin ni Takara. Sa ligtas na silid ni Nag-Aro, ibinunyag ni Shizuka na si Rima ay tiyak na si Mephisto at nag-alok na dakpin siya. Ngunit humingi ng tawad si Nag-Aro sa pagpapagalagala niya ng palihim para sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Shizuka na isasakripisyo niya ang kanyang buhay kung hihilingin niya ito. Nang marinig ito, humingi ng tawad si Nag-Aro kay Shizuka sa pagkabigo niyang iligtas siya at ibinunyag na si Shizuka ay nagbigay ng lihim na tugon, na sinasabing matagal na siyang gustong maging especially iya, kaya nagbunat siya ng baril sa manghihimasok, na siya ring kumuha ng baril, at narinig ang mga putok sa silid. Kasabay nito, dumating si Takara sa platoon room, hinahanap si Usagi, ngunit sinabi ni Mari na lumabas ito para mamili. Nang tanungin niya kung may problema, kumari pa si Takara upang hanapin si Usagi, kaya tumakbo din si Mari upang sundan siya. Makalipas ang sandali, sumama si Shizuka kay Oka, at sabay silang pumasok ng biglaan sa opisina ni Rima upang arestuhin siya. Ngunit tinanong ni Rima kung bakit at sinabing wala pa siyang ginagawang masama. Sinabi naman ni Oka na alam nila ang tunay niyang pagkatao at tinawag siyang Mephisto. Biglang nagsalita si Shizuka na may ibang boses, na nakagulat kay Oka, kaya itinutok niya rito ang baril habang ipinapakilala ang sarili bilang si Mephisto. Bukod pa rito, isiniwalat ni Mephisto kung paano halos tapusin ni Shizuka ang kanyang buhay upang maiwasang masapian, at sinabing dapat silang masaya ni Nag-Aro sa langit. Bigla, naglagay si Rima ng magic card sa kanya, na naging dahilan upang masunggaban at masapian siya ni Mephisto. Samantala, naramdaman ni Mari na nawala ng bisa ang kanyang kwelyong kontra mahika at nagtaka kung ano ang nangyayari. Saka naman, nakatanggap si Takara ng tawag mula kay Nag-Aro, na nagpakilala. Naligtas siya ng bulletproof vest, kaya sinabi niya rito na si Oka ay sa panganib. Kasabay nito, sa opisina ni Rima, nahihirapan si Mephisto na panatilihin ang kanyang kontrol. Ngunit nang sabihin ni Rima na maayos naman niyang nagawa, sinabi ni Mephisto na para siyang may split personality. Pagkatapos nito, sinabi niya na buhay pa rin ang kaluluwa ni Oka sa mundo, kaya nagpasya siyang simulan ang kanyang mahika ng mas maaga.
Gayunpaman, nabalisa si Rima tungkol dito at sinabing lumipat siya ng eskwelahan dahil ipinangako nitong gagawin niyang kanya ang akademya at ang Inquisition. Bigla, madiin siyang hinawakan sa kwelyo at sinabing buhay lang siya dahil magagamit niya siya. Pagkatapos niyang ipaunawa kung sino ang may kapangyarihan, binitawan niya siya at tiniyak na kapag natapos na siya, kanya na ang akademya. Nagiging excited siya na makuha muli ang kanyang katawan at makapaghiganti. Samantala, ipinaliwanag ni Nag-Aro kay Tak-Aro na ang katawan ni Mephisto ay hawak ng akademya, at plano niyang kunin ito pabalik sa pamamagitan ng pagkontrol sa isip ng mga estudyante. Pagkatapos ay sinisi siya ni Tak-Aro sa pagkakasangkot ni Oka at ipinatawag si Lapis upang tanungin ang lokasyon ni Oka at Usagi. Bigla na lamang, ibinunyag ni Lapis na hindi niya mahanap si Oka, ngunit si Usagi ay nasa simbahan. Sa simbahan, nagising si Usagi at natagpuan si Rima na pilit na lumalapit sa kanya habang sinasabing ito ang kanilang gabi ng kasal. Kaya siya ay lumaban, ngunit binigyan siya ng sampal at pinaramdam sa kanya na wala siyang halaga, kaya siya ay humiga. Gayunpaman, nang makita niya ang isang litrato na kinuha niya kasama si ang kanyang mga kasamahan, naaalala niyang may pamilya na siya, kaya kinagat niya si Rima at naitulak paalis sa kanya. Bigla, kumuha siya ng espada at nagbagong anyo sa pormang panlaban, ngunit habang papalapit siya kay Usagi, si Tak-Aro ay sumugod sa gusali at sumalakay sa kanya gamit ang taybak. Tuwang-tuwa, mabilis na lumapit si Usagi para yakapin siya, kaya sinabi niya rito na tulungan sina Mari at Ikaruga habang siya ang bahala kay Rima. Habang tumatakbo siya palayo, sinubukan ni Rima na habulin siya, ngunit pinigilan siya ni Tak-Aro at naghanda para sa laban. Pagkatapos nito, nagkita sina Usagi at Ikaruga sa mga locker room, kung saan ibinigay sa kanya ang isang rifle at 2 espesyal na bala. Sinabi naman ni Ikaruga sa kanya, upang hindi tamaan ang mahalagang bahagi, dahil kailangan pa ni Oka ang kanyang katawan. Sa isang kalapit na bubong, habang sinusubukan ni Mari na sirain ang mahika ni Mephisto, lumitaw si Mephisto na nagpapanggap na si Oka at nagpakita ng pag-aalala para sa kanya. Ikinatuwa ito ni Mari, na pagkatapos ay sinabihan siyang huwag nang magkunwari, dahil hindi kailanman mag-aalala si Oka para sa kanya. Biglang dumating si Usagi at inalis si Mephisto sa bubong habang pareho silang bumagsak. Nang itutok na ni Usagi ang kanyang rifle sa kanya, idinikit ni Mephisto ang isang spell card sa kanya at tumakas. Biglang, bawat lalaki sa paaralan ay nagsimulang lumapit kay Usagi na parang mga zombie. Sa simbahan, pinatumba ni Tak-Aro si Rima at di na-deactivate kanyang kasuutan, kaya binyantaan niya itong wakasan ang buhay at ginawa nitong mapanawan ng lakas ang handal dahil sa matinding takot. Sa bubungan, tinamaan ng bala si Mari, ngunit patuloy pa rin siyang sumusubok na i-deactivate ang salamangka kahit pa siya ay dumudugo. Nang subukan niyang muling magpaputok, lumitaw si Tak-Aro at humingi kay Mephisto na ibalik si Oka. Bigla, ipinatawag ni Mephisto ang Relic Eater ni Oka at binaril si Tak-Aro, na nag-deactivate sa kanyang Relic Eater. Habang namangha si Tak-Aro rito, muling nagpaputok si Mephisto, na nagpatamba sa kanya. Sa kabila nito, inatake siya ni Tak-Aro gamit ang kanyang espada, at nadama ni Mephisto. Palapit si Usagi, kaya sinabi niyang may ideya siya. Nang dumating si Usagi, nagpanggap si Mephisto na si Oka at sinabing si Tak-Aro ay kinontrol. Ito ay ikinagulo ni Usagi, ngunit nang sabihin ni Tak-Aro na nagtitiwala siya kay Usagi dahil walang sino man sa kanila ang maaaring mamatay mula sa mga bala, nag-atubili si Usagi. Bigla, nagsimulang umasta ng kakaiba si Mephisto dahil sinusubukan ni Oka na itulak siya palabas ng kanyang katawan. Pagkatapos ay hiniling ni Oka kay Usagi na barilin siya, at nang gawin niya, lumabas si Mephisto sa katawan ni Oka. Sa pagkakita nito, inilagay ni Usagi ang isa pang bala at binaril ang lumulutang na kaluluwa nito. Pagkatapos, silang lahat ay nataranta habang iniisip kung paano buhayin si Oka. Ngunit dumating si Ikaruga at matapos siyang suriin, idineklara niyang magiging ayos siya. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita si Ikaruga kay Sujetsu sa opisina nito, at ipinakita niya rito ang larawan ng isang kristal na kuha ng isang sekretong especially sa Alchemist Corporation. Bukod pa rito, sinabi niyang ang kristal ay naglalaman ng isang dark elf at sinusubukan ng korporasyon na gumawa ng sandata mula rito, ngunit ibinalik ni Ikaruga ang file at sinabing wala pang nagtagumpay sa pag-clone ng isang maalamat na nilalang.
Pagkatapos nito, itinuro ni Sujetsu na dahil siya ay isang SAG-anime, minsan siyang nagtrabaho sa korporasyon bilang isang henyong mananaliksik na nilikha nila, at tinanong kung mayroon siyang anumang sasabihin sa kanya. Gayunpaman, lumabas siya, na sinabing nasabi na niya ang lahat sa kanya. Alam niya, matapos siyang umalis, iminumungkahi ni Kurage na pigilan at tanungin siya ng masinsinan tungkol sa lokasyon ng nawawalang Matrix, ngunit iminumungkahi naman ni Sujetsu na bantayan na lang nila siya. Palabas na siya nang mapansin ni Ikaruga kung gaano na karaming oras ang lumipas at kinontak ang isang tao. Maya-maya, tiningnan ng mga platen ang kanilang mga resulta, at dahil huli sila tulad ng dati, nalungkot silang lahat. Pagkatapos, sa silid ng platen, habang pinag-uusapan nila kung paano makakuha ng mga misyon upang mapabuti ang mga puntos ng kanilang platen, inabutan ni Takaro si Aikuga ng isang tasa ng tsaa at tinanong kung bakit hindi siya sumasali sa talakayan. Bilang tugon, sinabi ni Aikuga na wala siya sa kondisyon. Habang umiinom, nagkukwentuhan sila tungkol sa kung paano sila hindi umusad sa paglipas ng mga taon. Nang sabihin ni Takaro na ganoon na ito simula pa noong silang dalawa lang, sinabi ni Aikuga na parang magkasintahan sila sa paraan ng pagsasalita nito. Pagkaraan sandali, inanunsyo ni Aikuga na magbabakasyon muna siya sa pag-aaral, at nang tanungin ng mga babae kung bakit, sinabi niya na sasabihin niya sa kanila kung kaya lang nilang tanggapin ang katotohanan. Nang sabihin ni Takaro na sapat na ang narinig niya tungkol doon, nagtungo si Aikuga sa pinto at nagpaalam sa kanila. Nagulat dito, naalala ni Takaro ang unang pagkikita nila. Natalo siya sa isang laban, kaya tinanong ni Aikuga kung bakit hindi niya hinugot ang kanyang espada. At sinabi niya na hindi papayag ang kanyang pagmamataas na gamitin niya ang kanyang espada laban sa isang kalaban na walang armas. Nang makita siyang tulala, tinanong ni AKA kung anong nangyayari sa kanya, at itinuro niya na nagpaalam si Aikuga sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito. Nang marinig ito, sumingit si Usagi na kakaiba ang ikinikilos ni Aikuga buong araw. Sa ibang lugar, nakikipag-usap si Haunted sa isang kamukha ni Aikuga na nagngangalang Iisuka tungkol sa kakulangan nito ng emosyon at sinabi na para siyang isang koneksyon na madaling balewalain o hindi sineseryoso. Bilang tugon, tinanong ni Iisuka kung nais niyang makipag-ugnayan sa kanya ng masinsinan, ngunit sinabi niya na wala na siyang kakayahan para doon. Pagkatapos, tinanong niya kung lahat ng Saganayami ay katulad niya, at tumugon siya, sinabing ang pananaliksik lamang ang tanging bagay na interesado sila. Pagkatapos nito, tinanong ni Haunted kung bakit niya pinagtaksilan si Alchemist para sumapi sa Valhalla. Bilang tugon, sinabi ni Iisuka na, hindi tulad ni Alchemist, pinapayagan siyang gumawa ng kung ano ang hinihiling sa kanya. Nang sabihin niyang hiniling niya na ay patanggal ang lahat ng siyentipiko sa Alchemist para sa isang praktikal na dahilan sa halip na paghihiganti, kinumpirma ito ni Iisuka. Bigla, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo, at nang tanungin ni Haunted kung ayos lang siya, ibinunyag ni Iisuka na kakapadala lang ng kanyang kapatid ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng nawawalang Matrix. Samantala, nawala si Aikuga sa paningin ng mga miyembro ng kanyang platoon habang sinusundan siya, at nang tumakbo sila sa lugar, napagtanto nilang pumasok siya sa ilalim ng lupa. Itinuro ni Usagi na ang daan sa ilalim ng lupa ay parang labirinto, at nang iminungkahi ni Takaro na sundan nila siya, sinabi ni Mari na naisalong niya ang mga mapa ngunit hindi niya matukoy kung nasaan si Aikuga. Biglang lumitaw si Lapis at tinanong si Takaro kung kailangan niya ng tulong. Kasabay nito, nakita ni Aikuga ang kanyang daan sa ilalim ng lupa habang kausap si Iisuka, na nagsabing wala na siyang puwang sa korporasyon kung siya ay babalik. Nang marinig ito, sinabi ni Aikuga na interesado lamang siya sa pagbuhay muli sa mga duwende, kaya tinanong ni Iisuka kung bakit niya ninakaw ang nawawalang Matrix 4 na taon na ang nakakaraan. Bilang tugon, sinabi ni Aikuga na siya ay binawian ng buhay kung nanatili siya. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Iisuka. Sinabi naman ni Aikuga na walang saysay ang pagbabalik-balik, at sinabing maaari nilang makuha pareho ang kanilang gusto. Kaya, nagbabanta si Iisuka na hindi siya magiging maluwag sa kanya. Bigla, nakasalubong niya ang ilang armadong lalaki, at nagsimula silang paputukan siya. Kasabay nito, pinaputukan din si Takaro ng ilang armadong lalaki sa ibabaw, at habang tumatakbo sila, nagtaka sila kung ano ang kanilang nagawang mali. Nang sabihin ni Lapis na ibinigay niya ang tamang lokasyon, tinanong ni Usagi kung bakit sila napunta sa isang kalakaran ng mafia. Habang naghahanap sila ng paraan upang makatakas,
lumiko sila pakaliwa at bigla silang nasalubong ng ilang lalaking nakatayo sa ibabaw ng kay Aikuga. Katawan. Agad-agad, pinabagsak ni Takaro ang isa sa kanila, babarilin ni Oka ang isa pa. Nang kunin niya ang katawan ni Aikuga, isa pang armadong lalaki ang lumitaw at nagpaputok sa kanila, ngunit silang lahat ay nagtago. Bigla, nagising si Iisuka at nagulat na makita si Takaro. Iminungkahi niya pagkatapos na bumalik sila para tulungan ng iba, ngunit sinabi ni Iisuka na hindi nila kaya. Nang subukang sabihin ni Takaro na kayang-kaya sila ni Oka, sinabihan siya nito sa comms na tumakas kasama si Aikuga. Sa puntong yun, naglunsad ng missiles ang ilang lumilipad na robot sa posisyon ni Takaro, ngunit sa paanuman, nakaligtas sila. At habang sinasabi ni Takaro sa kanya na maghintay habang hinahanap niya ang iba, siya ay bumagsak kay Aikuga. Nasa kanya namalaya na sugatan siya. Kaya tinulungan niya ito habang naglalakad sila patungo sa isang ligtas na bahay sa malapit. Pagkatapos nito, tinawagan ni Iisuka si Iisuka, na sinasabing pumalpak ang mga bagay-bagay, at inihayag na dumating ang ilan sa kanyang mga kaibigan para sirain ang plano. Nang sabihin ni Iisuka na hindi siya makapaniwala, sinabi ni Aikuga sa kanya na kumuha ng mas mahusay na mersenaryo, dahil hindi niya makukuha ang Lost Matrix kung masasaktan ng sinuman sa mga miyembro ng Platen. Samantala, kinontak ni Sujetsu ang isang kinatawan ng alchemist, at inihayag nito na hindi kailanman pinahintulutan ng korporasyon ang anumang pananaliksik tungkol sa mga duwende. Nang tanungin ni Sujetsu kung ang pananaliksik ay isinasagawa ng isang suwail na pasilidad sa pananaliksik, kinumpirma ito ng kinatawan at nag-alok na bigyan siya ng mga robot para sirain ang pasilidad. Sa pasilidad ng rebeldeng pananaliksik, sina Usagi, Oka, at Mari ay nadakip at ang kanilang kasuutan ay inalis. Kaya ibinunyag ni Mari na may mga bulong-bulungan na sinusubukan ni Alchemist na buhayin muli ang mga engkanto. Habang sila ay nagtatalo tungkol sa posibilidad nito, dumating si Iisuka at ipinakilala ang sarili, kapatid ni Ikuruga. Pagkatapos ay tinanong niya kung totoo na sila ang mga kaibigan ni Ikuruga, at kinumpirma ni Usagi na totoo habang idinagdag na mas kilala nila ito kaysa sa kanya. Nagulat, tinanong ni Iisuka kung ano ang nalalaman nila tungkol sa kanya at ibinunyag na siya ay isang sandata na interesado lamang sa mga bagay na kapansin-pansin. Pagkatapos nito, ikinwento niya kung paano siya at si Ikuruga ay pinalaki sa isang lab, at pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magpakita ng interes si Ikuruga sa mga tao at sa mga usaping may kinalaman sa damdamin. Sa kabila ng mga babala, lumikha si Ikuruga ng isang wood elf, alam niyang mapatalsik siya dahil dito, at sinubukan niyang tumakas kasama ito, ngunit hindi niya nagawa. Matapos isalaysay ni Ikuruga ang kwentong ito kay Takero, inihayag niya na sumali siya sa akademya upang ilayo ang Lost Matrix kay Alchemist. Nang magsimulang magtanong pa si Takero, hindi niya ito pinansin at sinabing baka ito na ang huli nilang pagkakataon na magkasama, kaya umupo siya sa kanya at sinabing nais niyang lubusan siyang makasama ng matalik. Habang ipinapamalas niya ang kanyang mga natatagong kakayahan, sinabi niya na hindi niya nauunawaan ang pag-ibig at romansa, at sinabi niyang mas interesado siya sa kung ano ang pakiramdam ng matinding pag-uugnayan. Nang umalma si Takero, sinasabing hindi ito maaaring gawin ng basta-basta. Sinabi ni Ikuruga na hindi pa siya nakaranas ng matalik na relasyon at iminungkahi na gawing espesyal ang kanilang pamamaalam. Bigla, nakarinig sila ng tunog ng helicopter, kaya pinatulog siya ni Ikuruga habang sinasabing mahal niya ito. Sa paglabas, nakita ni Ikuruga si Iisuka at tinanong kung tutuparin niya ang kanyang bahagi ng kasunduan. Nang sabihin ni Iisuka na ito ay nakasalalay sa kanya, ipinangako ni Ikuruga na pahihirapan ang buhay nito kung sisirain nito ang kanyang pangako. Sa ibang lugar, ibinaba ng kotse sina Usagi, Mari, at Oka sa liblib na lugar, na nag-iwan sa mga babae na nalilito. Bigla, nagsimulang bumalik si Usagi, ngunit tinanong ni Oka kung saan siya patungo. Bilang tugon, sinabi niyang babalik siya para iligtas si Ikuruga, dahil sigurado siyang nasa pasilidad ito. Nagtatakang tinanong ni Oka kung paano niya nalaman, at sinabi ni Usagi na malamang nakipag-ayos siya para sa kanilang paglaya, gamit ang Lost Matrix. Bigla namang tinanong ni Oka si Usagi kung pinagkakatiwalaan niya si Ikuruga matapos marinig ang nakaraan nito. Bilang tugon, sinabi ni Usagi na wala siyang pakialam dito, at habang umiiyak siya, sinabi niyang ang tanging mahalaga sa kanya ay kailangan iligtas si Ikuruga, kahit pa gumagawa ito ng kasamaan. Naantig dito,
Nagpasya sina Oka at Mari na sumama, at bigla, dumaan ang lumilipad na mga robot sa kanilang tabi. Pagkatapos nito, isang kotse ang sumulpot, at si Sujiso lumabas mula rito. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang ginagawa nila roon, at si Oka naman, nagtanong kung ano ang nangyayari. Sabi ni Sujiso ay pupunta sila sa digmaan at nagtanong tungkol kina Takero at Ikuruga. Ngunit sinabi ng mga babae na naghiwalay sila sa daan. Pagkatapos, binuksan ni Sujiso ang kanyang trunk at sinabi sa mga babae na pumili ng sandata, dahil hindi ligtas. Samantala, gumapang si Takero palabas ng ligtas na bahay habang tinatanong ni Lapis kung ano ang balak niyang gawin. Sumagot siya, sinabing gusto niyang iligtas ang kanyang mga kasama, kaya humingi siya ng tulong dito, at agad nitong inaktibo ang kanyang witch hunter suit. Pagkatapos nito, pinabagsak ni Takero ang ilang robot, at nang si Lapis tumutulong kay Takero na mahanap ang pasilidad ng pananaliksik ng mga duwende, pinapabagsak niya ang isa pa. Pagkatapos ay tinanong niya si Lapis kung kaya nitong lumipad, ngunit sinabi nito na ang suit ay makapagpapadaos-dos lamang sa kanya matapos tumalon ng mataas. Humanga rito, pinuri ni Takero si Lapis, ngunit sinabi nito sa kanya na tigilan na ang pagpapapula sa kanyang pisngi. Nang muling tangkaing purihin ni Takero si Lapis, bigla siyang inilunsad sa himpapawid. Samantala, dumating si Sujiso sa pasilidad, at habang lumalapit ang mga robot ng kalaban sa kanila, binaril niya ang isang baril na nagpatambas sa kanila ng maramihan. Sa parehong oras, habang pinapabagsak ni Takero ang mas maraming robot ng kalaban, nakasalubong niya si Oka at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Noon din, tinanong ni Usagi kung maayos lang siya, at nang magtaka siya kung saan ito nagsasalita, sinabi nitong nasa likod sila ng pader malapit doon para magbigay ng panakip. Itinuro naman ni Oka na maaaring mahuli si Ikuruga kung malaman ng mga Inquisitor na kasama siya sa mga eksperimento sa mga duwende, kaya iminungkahi niyang kunin nila ang katotohanan mula rito bago pahuli ang lahat. Kaya, nagpasya si Takero na maging bantay sa unahan, at binantayan ni Oka ang kanyang likod, at si Usagi ang nagbigay ng panakip. Sa ibang lugar, sinisisi ni Isuka si Ikuruga sa pagtakbo kasama ang Lost Matrix, dahil sana ay marami silang nagawang progreso nang magkasama kung siya. Hindi. Nang tanungin ni Isuka si Ikuruga kung bakit niya ito ipinagkanulo, sinabi ni Ikuruga na hindi niya ito ipinagkanulo, at idinagdag na gusto lang niyang umalis matapos basahin ang mga aklat na nagparamdam sa kanya na mas marami pang iniaalok ang labas ng mundo bukod sa pagbuo lang ng mga armas. Nang marinig ito, tinanong ni Isuka kung nahanap niya ba ang dahilan ng kanyang pag-alis, at sinabi ni Ikuruga na nakita niya ang kabataan. Hindi kumbinsido, tinanong ni Isuka kung alam niya kung gaano karami ang nawala sa kanya dahil tumakas siya para habulin ang isang hindi siyentipikong konsepto. Bigla, nagsimula siyang makaramdam ng sakit at ibinunyag na nalimitahan ang mga ekspresyon ng kanyang mukha, at nakakaramdam siya ng sakit kapag may nararamdaman siyang anumang hindi kailangang emosyon. Nang sabihin niyang muling dinisenyo siya ng mga nakakataas, nagtaka si Ikuruga. Dahil siya ay may talento at masunurin. Naiinis, sinisisi ni Isuka si Ikuruga sa lahat at sinabi niyang makakatakas siya sa kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagsali sa Valhalla, kung magtatagumpay siya sa pagbuhay muli sa mga duwende. Kaya, hinihingi niya ang Lost Matrix, ngunit sinabi ni Ikuruga na bumalik siya upang pigilan ang pagbuhay muli sa mga duwende at mailabas si Isuka, dahil pinagsisisihan niyang iniwan siya 4 na taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay lumapit siya kay Isuka at sinubukang kumbinsihin siya, ngunit itinulak siya pabalik ni Isuka at idineklara siyang kaaway. Biglang naglabas siya ng baril at nagpaputok kay Ikuruga habang hinihingi ang Lost Matrix. Noon din, ibinunyag ni Ikuruga na siya ay matagal nang nakatitig sa mga selula ng duwende at ipinapakita kay Isuka ang Philosopher's Stone na nakabaon sa kanyang dibdib. Nagulat si Isuka at sinabing imposible ito, kaya nagbago si Ikuruga sa isang duwende upang patunayan na mali siya. Pagkatapos ay nagbanta siyang sirain ang buong pasilidad gamit ang kanyang mana para lang iligtas si Isuka, ngunit sinabihan siya ni Isuka na huminto. Habang papalapit si Ikuruga kay Isuka, nakaramdam siya ng sakit sa kanyang ulo at nalaglag ang kanyang baril. Gayunpaman, lumabas si Haunted sa isang pedal at inatake si Isuka. Sa labas ng pasilidad, pinabagsak ni Oka at Takaro ang mas maraming robot, at pareho silang napagtanto na wala na silang lakas ng putok, at ang mas masahol pa, si Usagi ay wala na ring bala. Habang nasa pasilidad,
Pininsalaan ng matindi ni Haunted ang puso ni Isuka, at habang nawawalan siya ng dugo, di makapaniwalang pinanunood ni Ikuruga. Bigla, inatake niya si Haunted, na hinarang naman ang atake niya gamit ang isang salamangka, na nagdulot ng pagsabog ng pasilidad. Pagkatapos nito, binuhat ni Ikuruga si Isuka, umaasang mapagaling siya, ngunit sa huling hininga niya, inilahad niya na buhay si Kon Arya at hawak siya ng Valhalla. Matapos pumanaw si Isuka, bumalik si Haunted na may kalasag at inanyayahan si Ikuruga na sumama sa kanya, dahil tinuruan na siya ni Isuka kung paano muling buhayin ang mga duwende at bumuo ng mga robot. Nainis, sinagot siya ni Ikuruga ng isang tama sa ulo. Naiinis si Haunted, kaya siya ay nagbabagong anyo bilang isang malaking dragon at inaatake ang gusali. Nakikita ito mula sa malayo, tumatalon si Takaro, at habang nahuhulog si Ikuruga mula sa gusali, sinalon niya ito. Pagkatapos nito, sinisira ng dragon ang lahat ng nakikita gamit ang naglalagablab nitong hininga habang tumatakbo sina Usagi at Mari para iligtas ang kanilang buhay. Sakto namang naghahanda itong muling sumambulat ng apoy, inatake ito ni Takaro habang naghahanda si Usagi ng isang higanteng anti-ballistic railgun at itinutok ito sa dragon. Habang siya ay nagtutok mula sa control room, sinabi ni Ikuruga sa kanya na puntiryahin ang flight engine sa gulugad ng dragon at pinaalalahanan siya na mayroon na lamang siyang 5 bala. Kaya, nagpapana si Usagi sa unang pagkakataon at tinamaan ang dragon, habang inookupahan ito ni Takaro. Gayunpaman, hindi tinamaan ni Usagi ang sumunod niyang ilang pana at sa wakas ay nagawa niyang tamaan ang dragon. Sa kasamaang palad, agad na nakabawi ang dragon ng araw na iyon. Nang muling umatake ang dragon at pinawalan ng malay si Oka, ay lumukso si Takaro rito at sinaktan ang makina ng paglipad gamit ang kanyang espada, na nag-iwan dito ng bitak. Sa sandaling iyon, naubusan siya ng mana at humina ang kanyang kasuutan, at sa sandaling iyon, napaisip siya kung mawawala na ba niya ang kanyang kaibigan. Bigla, nagsama ng spell si Mari at ibinato ito kay Takaro upang ma-recharge ang kanyang kasuutan. Agad, ibinuhos ni Takaro ang bawat patak ng mana na mayroon siya sa kanyang espada, at nagbigay ng huling taga na tuluyang nagpatamba sa dragon. Kalaunan, sa silid ng pulutong, sinuri ng pulutong ang isang ilegal na kalakalan ng magic artifact na malapit ng maganap, at iminungkahi ni Usagi na magpanggap sila para mahuli ang kriminal, dahil isa itong pagkakataong makakuha ng puntos. Nang iminungkahi ni Oka na maghanda sila para sa misyon, sinabi ni Ikuruga na hindi sila angkop para dito. Gayunpaman, sinabi ni Oka na maraming beses na siyang nagpanggap, ngunit binalaan siya ni Ikuruga na pag-isipang umurong. Naudyukan nito, nagpa siya si Oka na gawin ang misyon, at ilang sandali pagkatapos, lumitaw si Oka sa isang strip club, nararamdaman ang pagkaasiwa at nakadamit na parang nag-audition. Pagkatapos, si Oka, si Mari, at Usagi ay nakikisalo sa isang mesa kasama ang ilang lalaking kasing edad ng kanilang mga nanay. Habang si Mari at Usagi ay nakikipagbiruan sa matatandang lalaki, isa sa kanila ang nagpakita ng interes kay Oka. Ngunit dahil hindi maganda ang tugon nito, binalaan siya ni Usagi na huwag ibunyag ang kanilang pagtatago. Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Oka na hinayaan si Ikuruga na hikayatin siyang gawin ang misyon. Saka, lumapit ang isa sa mga lasing na lalaki at sinubukang hipuan siya, ngunit sumabog ang kanyang galit, at sinigawan ito ng masasakit na salita. Kaya, namagitan si Takaro at humingi ng paumanhin sa mga lalaki, sinasabing ito ang kanyang unang araw sa trabaho. Saka, sinabi ni Takaro sa kanyang mga miyembro ng Platen na hayaan siya. Asikasuhin ang mahihirap na customer. Ilang sandali ang lumipas, pinanood siya ng mga babae habang inaasikaso ang mga customer at nagtaka kung siya ba ay nababagay para sa bar. Habang nilalakad niya palayo ang customer, namataan ni Takaro ang isang pakete sa bulsa ng isang customer at hiniling sa kanyang mga kasama na bantayan siya. Sa sandaling yun, umupo si Oka sa tabi niya, at nang malasing ang customer, sinabi niya sa kanyang kadate na may regalo siya para rito at inabot ang regalo. Ngunit hinawakan sa halip ang mga rice cakes ni Oka. Naiinis, sinuntok siya ni Oka ng uppercut, dahilan para lumipad ang regalo habang naglabas siya ng baril upang barilin ito. Nang makita ito, inakala ng ibang babae na siya ang suspect, kaya idineklara nilang siya ay nasa kustodiya dahil sa iligal na kalakalan ng mga mahiwagang artifact. Sakto noon, napagtanto nila na ang regalo ay isa palang gaming console. Ngunit isang lalaking may hawak na singsing sa malapit ang nagulat nang mapagtanto niyang sila ay mga inquisitor.
Kaya, sila na lang ang humabol sa kanya. Pagbalik sa akademya, humingi ng tawad si Oka sa pagkasira ng misyon habang sinusuportahan siya ni Usagi, na nagsasabing sinumang babae ay hindi rin makakayanan kung sila ang nasa sitwasyon niya. Pagkatapos nito, sinuri ni Ikaruga at Mari ang singsing na artifact na nakuha nila mula sa kriminal, at ito ay pilak lamang na may mahika na napakahina kaya hindi niya matukoy ang uri nito. Nang mapagtanto nilang hindi ito isang mahalagang magic artifact, tinalakay nila ang kanilang mga tsansa na makakuha ng mataas na puntos sa misyon. Nang magtanong si Oka kung walang magiging anumang kahihinatnan sa pagpapatingin nito, sabi ni Ikaruga, hindi sila mapupunta sa sitwasyon kung hindi siya nawalang kontrol sa misyon. Habang pinapakalma ni Oka ang galit niya, sabi ni Ikaruga kailangan niyang subukan ng singsing, at nang isusuot na niya ito, tinanong ni Oka kung nababaliw na siya. Ipinaalala naman ni Ikaruga sa kanya na sinusubukan ibigay ng lalaki ang singsing sa babaeng gusto niya. Bigla, inagaw nila ang singsing mula sa kanya, at habang nag-aagawan sina Mari at Usagi para sa singsing, nadulas ito. Sinubukan namang saluhin ito ni Takaro, ngunit biglang umilo ang singsing at sumakto sa isa sa kanyang mga daliri. Bigla, pinuno ng kakaibang ilaw ang silid, at nagsimulang magkagusto ang mga babae sa kanyang candy stick. Habang umiiwas si Takaro kay Usagi, nabunggo niya si Mari, na patuloy na nagrereklamo tungkol sa kanyang maliliit na platito at sinusubukang ipakita sa kanya na hindi siya lalaki. Pinigilan naman siya ni Takaro at nakatakas, ngunit nakasalubong si Oka, na kaagad siyang kinandungan. Matapos siyang makatakas, nakasalubong niya si Ikaruga, na naiisip na silang lahat ay nasa ilalim ng epekto ng singsing ng pagkalasing at nagpapanggap na lasing din, ngunit nauuwi sa pagsusuka. Ilang araw pagkaraan, bumibiyahe ang Platen sakay ng bus para sa isang misyon upang imbestigahan ang isang dalampasigan kung saan hindi humihinto ang tag-init ng mahigit isang taon. Sa daan, habang sinusubukan nilang alamin ang sanhi, sinabi ni Ikaruga na kakilakilabot na may taong magpapahaba ng panahon na pinakakinaiinisan niya sa isang dalampasigan. Nagkomento naman si Takaro na malalaman nila kapag nakarating na sila doon. At imungkahi na magsaya sila habang ginagawa ito. Pagdating nila sa dalampasigan, nagpasya silang imbestigahan ang baybayin, ngunit biglang nagpalit si Mari ng kanyang swimsuit at nagsimulang maglaro. Naiinis, tinanong ni Oka kung nabaliw na ba siya, ngunit sinabi ni Mari na susuportahan niya sila, dahil hindi naman talaga siya miyembro ng Platen. Maya-maya, sumulpot din si Usagi na nakasuot ng swimsuit at tumakbo patungo sa karagatan, ngunit nagulat ang mga babae nang makita ang paggalaw ng kanyang dibdib. Tinatanong naman ni Oka si Ikaruga kung ito ay gawa niya at itinuro na nasa isang misyon sila, ngunit ipinakita lang ni Ikaruga ang kanyang mga swimsuit na mapagpipilian. Ilang sandali pagkatapos, nakasuot na si Oka ng swimsuit, at nang bigyan siya ng masamang tingin ng ibang mga babae. Sabi niya, mas mapapadali nito ang investigasyon niya. Sa sandaling yun, nakita nila si Takaro na nakatitig sa karagatan at itinuro na dapat ay tinititigan niya ang mga bagay na wala sa kalikasan. Habang nagsasaya ang iba, halos hindi na makahinga si Ikaruga sa ilalim ng payong. Kaya nakita ni Lapis ang ilang lalaking nangingisda gamit ang kawil at tinanong si Takaro kung ano yun. Matapos ipaliwanag ni Takaro kung ano yun, sumama sila sa iba para magtanghalian, at matapos lumamo ng maraming ice cream, nanigas ang utak ni Takaro. Ilang sandali pagkaraan, sumakit ang tiyan niya at dumiretso sa palikuran, habang pinigilan ng mga babae si Lapis na sumama sa kanya. Samantala, nakita ni Oka ang ilang gwardya sa baybayin na may dalang lalaking walang malay sa stretcher, kaya tinanong niya kung ano ang nangyari rito. Sinabi nila na inatake ito ng isang higanteng halimaw at muntik nang malunod. Nang marinig ito, ipinaliwanag ni Lapis na malamang gawa ito ng isang mahiwagang nilalang. Nang magtaka ang isa pa kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag ni Lapis na may nilalang na tinatawag na tagapanyaya ng tag-araw, na kayang gawing walang hanggan ang tag-araw. Kaya nagpasya silang imbestigahan, ngunit sinabi ni Oka na hindi siya marunong lumangoy, at humiling si Ikaruga na huwag siyang isali. Samantala, sumisigaw si Ikaruga sa sakit sa banyo, kaya nagpasya sina Usagi at Mari na asikasuhin ito. Noon din, iminungkahi ni Mari na lamusong sila sa tubig bilang pain habang hawak niya ang pamimingwit. Biglang lumitaw ang halimaw sa ilalim ni Usagi at binalot silang dalawa ng mga galamay. Noon din, sinabi nila kay Lapis na hilahin ang baras,
ngunit nang gawin niya, naputol ang mga sinulid. Pagkatapos, hinayla ng halimaw ang dalawang babae sa ilalim ng tubig, at sa sandaling yon, nagmamadaling lumabas si Takaro at nagbago sa kanyang with hunter suit bago lumukso sa tubig. Nang bumagsak siya sa sahig ng karagatan, iminungkahi ng mga babae na gawin niyang pamingwit ang kanyang sandata. Kaya, ginawa ito ni Takaro at inihagis ang kawil sa bibig ng halimaw. Noon din, pinakawalan sila ng halimaw habang hinayla ito ni Takaro palabas ng dagat. Pagkatapos, nang maghanda silang umalis, kumuha si Oka ng ilang popsicle at iniabot ang mga ito kina Mari at Usagi bilang gantimpala sa pagliligtas nila sa araw na iyon. Makalipas ang ilang sandali, binisita ni Takaro ang pasilidad kung saan tinutulungan ng kanyang kapatid, at pagkatapos dumaan sa inspeksyon ng seguridad, sa wakas ay nakipagkita siya kay Kiseki, na tuwang-tuwa rin siyang makita. Pagkatapos nilang mag-usap tungkol sa kanilang paglaki, tinanong ni Kiseki si Takaro tungkol sa kanyang paaralan, at isiniwalat niya na mas marami na siyang mga kakampi na mahirap pakisamahan. Nang sabihin niya rito ng kaunti tungkol sa kanyang mga kasama, kinantsawan siya ni Kiseki, na sinabing umiibig siya. Ngunit sinabi ni Takaro na hindi ganoon at idinagdag na nabibighani siya sa paraan ng paglalakad nito. Nang sabihin ni Kiseki na masaya siya para kay Takaro, iniisip niya tungkol sa kanya sa pagkakapiit at naiisip niyang walang kaligayahan ang buhay nito, kaya't sinabi niya na bagamat hindi niya kayang baguhin ang mundo, nais niyang bigyan ito ng normal na buhay. Saka naman natapos ang oras ng pagdalaw niya at pinapaalis na siya, kaya't nagpaalam siya rito at umalis. Habang si Kiseki ay marami pang gustong sabihin sa kanya. Samantala, hinahabol ng plate ng mga baguhan ang isang kriminal, kaya't nang barilin ni Usagi ang isa sa mga gulong nito, ay hinablat ng mga kriminal ang isang motorsiklo at nagsimulang tumakbo habang hinahabol sila ni Oka at binabasa ang kanilang mga krimen sa kanila. Saka naman, pinabilis ng isa sa mga kriminal ang takbo ng motorsiklo gamit ang isang salamangka, ngunit mabilis namang nahabol sila ni AKA. Nang makita silang nagulat, sinabi niya na binago ng isang baliw na siyentista ang kanyang bisikleta. Bigla, tumigil siya sa paghabol sa kanila at inabisuhan si Takaro na tapusin ang misyon. Noon din, pumasok sila sa isang eskinita, kung saan pinutol ni Takaro ang kanilang mga gulong at hinuli sila. Kinabukasan, habang pinag-uusapan nila kung gaano nakalaki ang pinagbuti ni Usagi, napansin ni AKA ang pagod na mga mata ni Takaro at hiniling sa kanya na magpahinga. Nang sabihin ni Takaro na ayos lang siya, sinabi ni AKA na maaari siyang umasa sa kanya kung may problema siya. Kaya nang pasalamatan siya ni Takaro, iminungkahi niya na puntahan nito ang kanyang kapatid. Sa hapon ding yun, nakasalubong ni Takaro sina Sujisu at Kyoya, kaya sinubukan niyang tanungin siya tungkol kay Yoshimizu. Ngunit tinabig ni Kyoya ang kamay nito at tinawag itong taksil. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Sujisu at Kyoya sa isang control room kung saan si Kiseki ay minomonitor at pinapatulog. Nang sabihin ni Kurage na mas maraming dosis ang kailangan para mapatulog siya, tinanong niya kung may kakaibang nangyari nang bisitahin siya ni Takaro, ngunit sinabi ni Sujisu na nagiging matatag ang kanyang vital signs tuwing bumibisita si Takaro. Biglang nagising si Kiseki, at habang sinusuri nila ang kanyang antas ng mana, itinuro ni Sujisu na ang kanyang kapangyarihan ay hindi konektado sa kanyang antas ng mana. Pagkatapos nito, ibinunyag niya na ang mga kapangyarihan ni Kiseki ay binabago ang anumang madampi nito upang maging bahagi niya, at kung hindi mapipigilan, maaari niyang lamunin ang buong planeta. Sabi niya na, kailangan nilang patuloy na kunin ang mga kapangyarihan ni Kiseki at paubasan ang mga ito hanggang sa wala nang matira. Nang sandaling yun, naisip ni Kiseki si Takaro na umalis kasama ang ibang babae, at siya ay nataranta at aksidenteng naisaaktibo ang kanyang mga kakayahan. Habang nahihirapan silang pakalmayan siya, itinuro ni Sujisu na lumaki na si Kiseki simula noong huli at sinabihan si Kurage na siya ang umasikaso nito. Di nagtagal, ipinatawag ni Kurage ang kanyang relikyang Ether habang hinahanap naman ni Kiseki ang kanyang kapatid. Samantala, ang plato ng mga maliliit na isda ay nasa isa pang misyon, at nalibang si Ikaruga sa mga bouncy castle ni AKA, ngunit sinabihan siya ni AKA na manatiling nakatuon. Sina Mari at Usagi naman ay nagbibigay ng mga flyer sa mga taong nakasuot ng nagpapakita ng balat. Kapag dumating ang target, ipinaliwanag ni AKA na isa siyang wizard na may antas ng panganib na at hiniling niya na lagyan siya ng transmitter upang matukoy ang kanyang taguan.
Kaya nang ipagparada ni Ezeki ang kanyang alindog at abutan siya ng flyer, binaliwala niya ang presensya nito, ngunit nang abutan siya ni Mari ng isa, kinuha niya ito at sinuri. Bigla, naisip niyang may nakatagong transmitter dito, kaya inilabas niya ang kanyang baril at pinaputukan sila, ngunit naglagay si Mari ng pananggalang. Nang akmang babarili ni AKA, nagbagong anyo ang mga basyo ng bala at naging madrigora, kaya sinabi ni Oka kay Takaro na habulin siya habang sila ang haharap sa mga halimaw. Hindi nagtagal, hinabol ni Takaro ang mga ito sa isang eskinita kung saan narinig niya silang sumigaw. Kaya huminto siya upang tingnan kung ano ang nangangailangan sa kanila, at sa pagkagulat niya, lumitaw si Kiseki mula sa dilim, sinasabing sinundan niya ang tunog ng tibok ng puso nito. Nang siya'y bumagsak, sinalo siya ni Kiseki at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa labas. Bilang sagot, sinabi nitong nais niya itong makita. Nang dumating ang ibang mga babae, natarante si Takaro, kaya itinutok niya ang kanyang espada sa kanila at sinabihang lumayo. Pagkatapos, sinabi ni AKA na hindi niya nauunawaan ang sitwasyon ngunit ipinahayag na hindi sila mga kaaway nito, kaya ibinalik ni Takaro ang espada sa kaluban. Pagkatapos, tinanong ni AKA kung mapanganib si Kiseki, at ipinaliwanag ni Takaro na mas mapanganib ito kaysa anumang may isip nila, ngunit tiniyak niya sa kanila na ang kapatid niya ay hindi banta sa kanila hanggat nandoon siya. Narinig ito, nagulat ang mga babae, kaya ipinaliwanag ni Takaro na isa siyang double S threat level at idinagdag na posibleng nakatakas siya para makita siya. Samantala, sa piitan, hinahanap ni Sagetsu si Kuragane sa gitna ng mga gumuhong bato, at nang makabangon siya mula sa ilalim ng isang bato, humingi siya ng tawad dahil sa pagpapakatakas kay Kiseki. Nang mag-alok siyang habulin ito, sinabi ni Sagetsu na may mga tao na siyang humahabol dito at sinabihan si Kuragane na makipagtulungan sa kanila. Sa ibang lugar, nagising si Kiseki at umamin kay Takaro na may nasawi siyang mga tao, ngunit sinabi ni Takaro na aksidente lang yun at hindi niya kasalanan. Bigla na lang, sumugod si AKA at nagpakilala, kaya mahiyain ding nagpakilala si Kiseki. Matapos ipaliwanag ni Takaro na wala pa siyang nakausap na iba bukod sa kanya, humingi ng pahintulot si AKA na makipag-usap dito. Sa magkahiwalay na silid, hiniling ng mga babae na magpaliwanag siya, kaya inihayag ni Takaro na muntik ng malipol ni Kiseki ang buong nayon nila dahil hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Sinabi naman ni Ikaruga na dumaranas si Kiseki ng overflow syndrome, isang kondisyon na nakakaapekto sa mga mangkukulam na hindi mula sa angkan ng mahika. Bukod pa rito, ipinaliwanag niya na maaari itong sugpuin sa mga mangkukulam na nasuri sa pamamagitan ng paggamit ng isang kwintas na panlaban sa mahika, ngunit para kay Kiseki, siya ay isang naglalakad na kapahamakan. Nang magtaka si Usagi kung sila ay ligtas, sabi ni Ikaruga na naubos na ang mana ni Kiseki. Pagkatapos nito, habang pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin sa kanya, nagsuggest si Takaro na tawagan ang Inquisition, pero nagmungkahi si AKA na samahan na lang siya para magkaroon sila ng bonding time. Ilang sandali ang lumipas, sinabi ng mga babae kay Kiseki na magde-date siya para makabonding si Takaro, kaya sinubukan nilang isuot ang iba't ibang damit sa kanya. Sa kalaunan sa kanilang date, sinabi ni Kiseki kay Takaro na tinrato siya ng mga kaibigan niya na parang nakababatang kapatid, kahit na alam nilang peligroso siya. Pagkatapos pag-usapan ng ganda ni Oka, nagsabi si Kiseki na may hiling siya. Nang marinig ito, sinabi ni Takaro na ibibigay niya ang kahit anong bagay, kaya nagtanong siya kung pwede ba siyang patayin. Matapos ang kakaiba niyang hiling, sinabi ni Kiseki na hindi niya inakala na makakapag-date sila, at ngayong nangyari na, napakasaya niya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Kiseki na patuloy na lumalakas ang kanyang kapangyarihan at idinagdag na natatakot siyang makasakit ng tao tulad ng nagawa niya noon. Nang sabihin niyang nararapat na siyang maglaho, sinabi niyang sanay sa mga kamay niya ito magwakas. Bilang tugon, sinabi ni Takaro na hindi niya ito magagawa dahil gusto niyang mabuhay siya at idinagdag na ang araw na gagawin niya ito ay ang araw din na magtatapos ang kanyang buhay. Kaya pananggakwan niya ito na hindi pa oras, at sa pagkarinig nito, sinabi ni Kiseki na hihintayin niya ito gaano man katagal. Sa kung saan sa kakahuyan, bumalik si Orochi sa kanyang tahanan at sinabi sa kanyang kasama, "What ari, tungkol sa bagong misyon ng Valhalla para sa kanila." Ayon sa amo, ang target na dapat nilang iligtas ay nakalabas sa kulungan, kaya iminungkahi ni Wat Ari na samantalahin nila ang pagkakataong sirain ang akademya,
ngunit sinabi ni Orochi na hindi sila maaaring kumilos ng ayon sa pansariling interes tulad ni Haunted at Mephisto. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanilang utos ay dakpin si Kiseki. Samantala, papunta sina Takaro at Kiseki sa parke, at nang makita niya sa unang pagkakataon ang Ferris wheel, iminungkahi ni Takero na sakyan nila ito. Gayunpaman, lumitaw sina Kiyoya at Yoshimizu at sinabing nanghuhuli sila ng mangkukulam. Kaya sinabi ni Takaro kay Kiseki na tumakbo habang sabay-sabay nilang ini-activate ang kanilang mga Relic Eater. Matapos iwasan ni Takaro ang isang putok mula sa baril ni Kiyoya, tinanong niya kung bakit may Relic Eater si Kiyoya, at sinabi ni Kiyoya na hindi lang siya at si AKA ang may potensyal. Habang sinusubukan ni Takero na pigilan silang kunin si Kiseki, napagtanto niya na ang Relic Eater ni Kiyoya ay kahawig ni Yoshimizu, na pinangalanang Nero. Agad, muling pinaputukan ni Kiyoya si Kiseki, ngunit si Takaro ang tinamaan. Nang magbabanggaan na sana sila muli, dumating si Kuragain sa eksena at pinigilan sila. Pagkatapos, pinaalalahanan niya sila na magkakaroon ng mga kahihinatnan ang paggamit ng kanilang kakayahan sa publiko. Nang mapagtanto niya na isang kwelyo ay pinato kay Kiseki, humiling siyang makausap siya, kaya humingi siya ng tawad dahil hindi niya naipakita ang labas ng mundo at nangakong magkikita silang muli. Pagkatapos nito, niyakap siya ni Kiseki at ipinaalala ang kanyang pangako sa kanya. Sa sandaling yun, nawalan siya ng malay, at ipinaliwanag ni Sujiso na pinakalma siya sa pamamagitan ng kwelyo. Sa kanya itinuro na krimen ang pagtulong sa isang banta na makawala, kaya hinuli ng mga sundalo si Kiseki habang inutusan sila ni Sujiso na dalhin siya sa lugar ng pagkakabukod. Nang tanungin ni Takaro ang kapalaran ng kanyang kapatid, sinabi ni Sujiso na nag-alok ng tulong ang alkymista, at maaaring ilipat siya sa ibang pasilidad. Tinanong naman ni Takaro kung saan, ngunit sinabi ni Sujiso na hindi niya maaaring sabihin, dahil ang Valhalla ay pinupuntirya siya. Nang gabing yun, habang inihahatid si Kiseki, habang lumilipad, biglang nakapasok si Watari sa isang eroplano at naisip na panlinlang lamang ito. Samantala, sa isang convoy sa lupa, inabisuhan si Kuragain tungkol sa pag-atake sa eroplano, ngunit sinabi niya sa lahat na ipagpatuloy ang plano. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Kuragain na maging handa ng gumalaw, ngunit tinanong ni Kuragain si Kuragain kung kumakampi siya at sinabi sa kanya na lumayo kung ayaw niyang gawin ang kanyang trabaho. Biglang inatake ng mga robot ang kanilang convoy, kaya lumabas sila para harapin ang mga ito. Samantala, sa isang nakabukod na silid, napanaginipan ni Takaro ang isang alaala kung saan sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang mga anak na babae ng kanilang pamilya ay laging isinisilang bilang mga demonyo at binibigyan ng wakas ang buhay. Gayunpaman, dahil si Kiseki ay immortal, namatay ang kanyang ama sa pagtatangkang wakasan siya at iniabot sa kanya ang isang espada para tapusin ito, ngunit hindi niya nagawa. Nang mga sandaling yun, narinig ni Takaro si Oka na tinatawag siya mula sa katabing selda at sinisisi ang sarili, ngunit sinabi niya rito na nagpapasalamat siya na nagkaroon siya ng pagkakataong makasama ang kanyang kapatid dahil sa kanya. Sinabi naman ni Oka na gusto niyang makibahagi sa ilan sa kanyang pasanin dahil may utang na loob siya rito. Habang iniisip kung gaano nakalayo ang kanilang narating ng magkasama, sinabi ni Oka na natagpuan niya ang kapayapaan sa Platon, dahil ang lahat ng ikinabuhay niya ay paghihiganti. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Takaro sa pagbabago, siya at ibinabahagi ang kanyang pasanin tulad ng ipinangako niya. Pagkatapos nito, dumating si Nag-Aro at pinangungunahan sila palabas ng kanilang kinalalagyan habang ipinapaliwanag na kilala niya ang ilan sa mga gwardya, kaya nakikiusap siya sa kanila para sa mga susi bilang pabor. Pagkatapos ay inanunsyo niya na ang sasakyang nagdadala kay Kiseki ay inatake ng Valhalla at iminungkahi na magpunta siya sa pinangyarihan. Nang lumabas sila, nakita nila sina Usagi, Mari, at Ikaruga na naghihintay at nag-aalok ng tulong. Nang sandaling yun, sinabi ni Takaro na kailangan niya ang tulong nila para iligtas si Kiseki, ngunit nag-overreact ang mga babae, sinasabing hindi kailanman humihingi ng tulong si Takaro. Nagulat, tinanong ni Oka kung bakit masama ang tingin nila sa kanya. At tinanong ng mga babae kung may nangyari sa pagitan nila sa selda, ngunit sinabihan sila ni Oka na itigil ang kalokohan dahil kinakapos sila sa oras. Sa pagbalik sa syudad, binaril ni Kuragain ang huling robot, at pagkatapos noon, lumitaw si Orochi, nagpakilala bilang isa sa mga pinuno ng Valhalla. Sinabihan ni Kuragain si Kiyoya na tumutok sa kanyang misyon,
dahil masyadong mahirap harapin si Orochi para sa kanya. Pagkaalis ni Kyoya, tinanong ni Orochi si Kurage kung kaya niya talagang harapin siya, kaya naglabas si Kurage ng dagdag na baril. Samantala, biglang nakaramdam ng kakaiba si Kyoya habang binabantayan ng isang erehe bilang isang inquisidor, kaya pinahinto niya ang truck at sinubukang alisin si Kiseki, ngunit dumating si Takaro sa eksena upang pigilan siya. Nang tanungin ni Takaro kung ano ang ginawa sa kanya ni Kiseki, sinabi ni Kyoya na kinasusuklaman niya ang katotohanang may mga erehe na nakatira sa kanila. Sa sandaling yun, lumitaw si Nero at hinihikayat si Kyoya na kamuhian ang lahat ng bagay. Nagulat, tinanong ni Takaro si Nero kung siya ang nagpagalit sa kanya, ngunit sinabi niya na pinalalakas lang niya ang nararamdaman na nito. Pagkatapos ay sinabi ni Takaro kay Kyoya na hindi gugustuhin ng kanyang mga kasama sa koponan ang ganoon para sa kanya, ngunit ikinagalit ito ni Kyoya, kaya bumaril siya kay Takaro, na umiwas sa mga atake at sinira ang kanyang baril. Sa kabila nito, sinabi ni Kyoya na hindi pa siya tapos, kaya bumaril si Oka. Siya at pinahinto ang paggana ng kanyang relikang Eater. Pagkatapos ay siniguro ni Kyoya sa kanila na pagsisisihan nilang pinatawad si Kiseki, at tumalon sa ilog. Kaya, sinabi ni Takaro kay Kiseki na makakahanap siya ng paraan upang gawan siya ng tahanan sa mundo. Habang sinusubukan niyang ibaba siya mula sa truck, ang kanyang katawan ay nagsimulang lumaki. Kaya pinakiusapan niya si Takaro na tapusin na ang kanyang buhay, ngunit biglang lumitaw si Haunted sa isang talulot at sinunggaban si Takaro ng isa sa kanyang galame. Nang makita ito, natarante si Kiseki at nagsimulang lumaki ng walang kontrol sa buong syudad. Nang makita ito mula sa malayo, tinanong ni Usagi kung ano ang nangyari, at sinabi ni Ikaruga na ito ang pinakamasamang senaryo at iminungkahi na magpangkat muli sila. Samantala, habang patuloy na kumakalat ang katawan ni Kiseki sa buong syudad, si Suji So at Suzaku, ang chairman ng Alchemist Board, ay nanunood mula sa isang mataas na lugar. Pagkatapos ay nagkomento siya na natupad na sa wakas ang hiling nito. Tuwang-tuwa, tinanong ni Suzaku kung maaari bang i-clone si Kiseki, ngunit sinabi ni Suji So na imposibleng gawin ito. Pagkatapos ay sinabi niya na isinakripisyo nila ang buong lugar para lamang matugunan ang kanyang pagiging mausisa. Nag-alok naman si Suzaku na tumulong sa paglilinis ng kalat, ngunit sinabi ni Suji So na maaaring hindi na nila ito kailangan, dahil ang akademya ay may sukdulang armas. Sa sandaling yun, hiniling ni Suji So kay Suzaku na tumaya kung magagawa ni Takaro na tuluyang mapayapa ang kanyang kapatid. Sa kung saan malapit, sinabi ni Haunted kay Kiseki na sa wakas ay naintindihan niya kung bakit gusto siya ni Valhalla, at nang tangkain niyang saktan siya, binalaan niya itong huwag siyang isali. Biglang sumulpot si Oka at ipinilit na ibigay niya si Takaro, ngunit sinabi ni Haunted na pinito para madakip si Kiseki. Sinabi ni Oka na kailangan niyang kunin si Takaro ng sapilitan, kaya pinatawag niya si Vlad at nagsimulang barilin si Haunted. Nahamarang naman sa mga putok gamit ang kanyang mga galame at gumanti. Pagkatapos nito, nagsimula siyang sumalakay kay Oka sa isang malapitang labanan at nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Sa sandaling yun, nagpasya si Oka na makipagkontrata kay Vlad, na nagsabi naman na akala niya ay hinding-hindi niya ito tatanggapin. Dahil ginagamit lang niya ito para sa paghihiganti. Habang ipinagtatanggol ang sarili laban sa demonyo ni Kiseki, ipinaliwanag niya na kailangan niyang gawin ang kontrata para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Bigla, nabuo ang kontrata, at si Oka ay nabago ang anyo sa kanyang kasuutang pangpangangaso ng mangkukulam sa unang pagkakataon. Bigla, inatake ni Oka si Haunted, ngunit pinrotektahan niya ang sarili gamit ang isang kalasag. Gayunpaman, nang alisin niya ang harang, nabago ang anyo niya sa kanyang panlabang kasuutan, kaya umatake siya habang sinalag ni Oka ang kanyang mga atake. Pagkatapos ay sumalakay si Oka, at tinamaan si Haunted, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong iligtas si Takaro. Nagkataon, ang iba pang kababaihan ay dumating sa isang van, kaya sumakay si Oka kasama si Takaro. Habang papunta sila, sinubukan nilang humanap ng paraan para pigilan si Kiseki, at sinabi ni Ikaruga na kailangan nilang patuloy na sirain ang kanyang umaapaw na kapangyarihan hanggang sa maubusan siya ng mana. Nang tanungin ng mga babae kung gaano katagal ito, sinabi ni Ikaruga na maaaring tumagal ito ng ilang araw. Pagkatapos nito, idinagdag niya na imposibleng tapusin si Kiseki maliban kung nais niyang mawala ng buhay sa kamay ng tao.
Bigla, nahulog ang kanilang van dahil sa kapangyarihan ni Kiseki, at nang gumapang sila palabas, naglagay si Mare ng harang, habang patuloy na pinapaputukan ni Usagi ang halimaw. Pagkatapos ay tinanong niya si Takaro, at ipinahayag ni Oka na pinapagaling ng kanyang relic eater ang kanyang mga sugat. Habang iniisip nila kung bakit hindi siya lumalabas, nagising, nagpa siya ang mga babae na pasanin ng ilan sa kanyang mga pasanin. Kaya puwersahang inaktibo ni Oka ang kanyang relic eater at sinabihan si Mare na protektahan ng iba habang siya ay lumilipad upang harapin ang halimaw ni Kiseki, ngunit nang makita siya, inakusahan siya ng halimaw ng pagkuha kay Takaro mula kay Kiseki. Samantala, habang sinisisi ni Takero ang kanyang sarili sa lahat ng nangyayari, lumitaw si Lapis at sinabing hindi pa huli ang lahat upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos ay nag-alok siya na ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang kapangyarihan kapalit ng lahat ng mayroon siya at tinanong kung tatalikuran niya ang kanyang pagkatao at nanaisin siya upang makamit ang kanyang mga layunin. Matapos isipin ang lahat ng nakataya, tinanggap ni Takero ang kanyang alok, kaya hinalikan siya, at sinimula ni Lapis ang isang kaluluwa. Integrasyon. Biglang nagbagong anyo si Takero sa God Hunter mode. Kasabay nito, umiiyak si Kiseki, dahil patuloy na kumikilos at nagsasalita ang demonyo labag sa kanyang kagustuhan. Kaya, sinalakay ni Oka ang demonyo, ngunit napagtanto niya na kailangan niyang bumalik sa kanyang mga kaibigan. Sa sandaling yun, nagbagong anyo ang demonyo sa maraming nilalang na parang paniki upang pigilan siyang umalis, kaya sinira silang lahat ni Oka. Samantala, nahihirapan si Mare na mapanatili ang kanyang hadlang habang nauubusan ng bala ang ibang kababaihan. Nang mga sandaling yun, dumating si Takero na iba ang anyo sa kanyang God Hunter suit. Habang nagtataka sila kung siya nga ba yun, dumating si Oka, at siya. Kinumpirma niya na siya nga. Gayunpaman, kinukuha niya ang kapangyarihan ni Oka, pinapawalang bisa ang kanyang kasuutan, at sinabi sa ibang mga babae na alagaan siya. Nang sabihin niya sa kanila na umalis, sinabi ni Oka na hindi niya matatapos ang kanyang pamilya sa sarili niyang mga kamay. Ngunit sinabi ni Takero na hindi niya ipaglalaban si Kiseki ng mag-isa at idinagdag na hindi na niya maaaring lumakad sa kanilang tabi. Narinig ito, nagmakaawa ang mga babae na huwag siyang umalis, ngunit nagmakaawa siya sa kanila na patawarin siya at lumipad palayo. Pagkatapos, natagpuan niya si Kiseki, na nagtanong kung wakas na ba niya tatapusin ang kaguluhan. Habang nag-uusap sila, sumulpot si Haunted na tumatawa at sinabing nasiyahan siyang manood, kaya si Takero. Sinalakay siya habang sinasabi ni Haunted na nag-transform siya sa God mode para tapusin ang kanyang kapatid. Habang sila ay naglalaban, sinabi ng halimaw na gusto nitong mamatay kasama si Takero. Ngunit habang naluluha si Kiseki tungkol dito, sinisisi ng halimaw si Takero sa hindi pagtatapos kay Kiseki noong may pagkakataon siya. Sinabi naman ni Takero na siya ay nag-aalangan noon at inihayag na mas alam na niya ngayon, kaya nagpa siya siyang manatiling tapat sa kanyang hangarin. Biglang sinalakay siya ni Haunted habang sinasabing labis niyang pinupuri ang isang lalaki na ang kaluluwa ay nilamon ng kanyang relic eater. Pagkatapos, pinunit ni Haunted ang maskara ni Takero, ngunit iginiit ni Takero na hindi niya susukwan ang kanyang kapatid at mga kaibigan. Ang halimaw ay patuloy na sinasabi, Takero upang tuparin ang kanyang pangako upang sila'y magkasamang magtapos, kaya tiniyak ni Haunted kay Takero na ipapadala niya si Kiseki sa kanya kapag natalo niya ito. Samantala, inihayag ni Kisisok na ayaw talaga niyang mamatay kasama ang kanyang kapatid, ngunit pinatahimik siya ng halimaw sa pamamagitan ng paghadlang sa kanya. Sa sandaling yun, muling inatake ni Haunted si Takero, ngunit sa pagkakataong ito, nagsagawa siya ng isang engkanto at tumagos ang kanyang atake kay Haunted. Matapos sumabog si Haunted, inabot ni Takero ang loob ng halimaw at hinayla palabas si Kisuki. Kaya niyakap niya ito, at naglaho ang halimaw sa buong lungsod. Sa sandaling yun, umatras ang mga ahente ng Valhalla habang nakipagkita si Sujiso kay Orochi, na nagtanong kung sinusubukan niyang ulitin ang kasaysayan. Gayunpaman, sabi ni Sujiso na nagsimula na ang labanan at malapit nang dumating ang kaguluhan sa kanila. Sa ibang lugar, nakikipagkita si Takero sa kanyang mga kasamahan, na nagtanong kung iniligtas niya si Kiseki, ngunit sinabi ni Takero na hindi dahil lalo lang niya itong pahihirapan. Kaya sinabi ng mga babae sa kanya na umasa sa kanila at huwag magdusa ng mag-isa, habang inalok nilang pasanin ang kanyang pasanin kasama siya. Kung nakarating ka sa dulo ng video na ito, guluhin ang mga peking tagahanga sa pag-comment ng Haunted as a Goat.
At kung gusto mo ng mas maraming video na tulad nito, i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood.